Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1386 hanggang 1405. Kabanata 1386. Galit na galit si Fabian habang sinisipa ang kahoy na sofa sa gilid niya. Hindi natinag ang mabigat at matibay na sofa. Gayunpaman, namula ang mukha ni Fabian bago dumilim. Tumama ang kanyang mga daliri sa matigas na kahoy. Kahit sino ay makakaalam kung ano ang pakiramdam na iyon. Sa sobrang sakit ni Fabian hindi siya makapagsalita. Nang makita ito ni Morrison, umiling siya. Alam niyang si Fabian ay nasa bingit ng emosyonal na pagkasira. Kaya, nagsalita siya para kay Fabian, iwanan ang mga hindi mahalagang posisyon. Maingat na sinabi ng isa sa mga nasasakupan, Mr. Morrison, 3 sunod-sunod na posisyon na ang binitawan namin kahapon, kaya mas malalaking posisyon lang ang hawak namin ngayon. Simulang bitawan ang mga may pinakamaliit na halaga ng na-invest na pondo. Naiinip na sagot ni Morrison. Kung mas maraming posisyon ang pinanghahawakan natin, mas maraming pondo ang kakailanganin nating takpan at mas mapapailalim tayo sa pressure. Kung gagastusin natin ang lahat, paano tayo babalik sa hinaharap? Walang lakas ng loob na magsalita ang grupo ng mga elite stock traders habang nakatingin kay Fabian. Si Fabian ang kanilang amo. Kaya kung wala siyang sasabihin, paano sila maglalakas loob na gumawa ng anuman? Nang mapansin ito ni Morrison, bahagyang kumunat ang noo niya habang may bakas ng sama ng loob sa kanyang mga mata. Atticus, kailangan nating gumawa ng desisyon ngayon, novel drama. Ang mga salita ni Morrison ay pinilit na tiisin ni Fabian ang sakit sa kanyang mga daliri sa paa at ang galit sa kanyang puso. Gawin mo na. Forgo the 7 positions with the least amount of invested funds, walang magawa si Fabian. Ang kanyang pahayag ay puno ng kahihiyan at kawalang kasiyahan. Lahat ng tao sa paligid niya ay ibinaba ang ulo kay Fabian mula nang matapos ni Fabian ang kanyang pag-aaral at pumasok sa lipunan. Kailan pa nagkaroon ng ibang tao na pinilit ang kanyang ulo at pinahirapan siya ng mga karaingan bago ito? Ang taong ito ay kahit isang mainlander na nagmula sa isang ordinaryong pamilya. Hindi ito kinaya ni Fabian. Gayunpaman, ang balitang malapit na niyang matanggap ay magiging sanhi ng kanyang pagkasira. Mr. Atticus, hindi masyadong maganda ang planong i-target ang Advent Entertainment Group. Bumalik si Conrad sa loob at nagsumbong kay Fabian na walang ekspresyon ang mukha. Bilang katulong ni Fabian, kahit na walang malaking posisyon si Conrad sa Empire Meat, alam ng lahat na si Conrad ay isa sa mga aso ni Fabian. Sa makatuwid, inatasan si Conrad na makipag-ugnayan at manguna sa lahat sa Empire Meat sa pag-target sa Advent Entertainment. Namula ang mukha ni Fabian nang marinig ito. Sabi niya sa malalim na boses, paano? Si Jasper ay wala sa Harbor City, at kahit na siya, wala siyang kapangyarihan na labanan ang Empire Meat. Paano magkakaroon ng anumang mga hadlang sa hindi nababagong katotohanan ito? May ginawa ba ang mga batas? Bukod sa mga batas na tumutulong kay Jasper, walang ibang maisip si Fabian na dahilan para magkamali ang away na ito sa pagitan ng dalawang malawak na diproporsyonal na kapangyarihan. Umiling si Conrad at sinabing, wala silang ginawa. Gayunpaman, gumawa ng ilang estratehikong pagbabago ang Advent Entertainment. Susuko na sila sa lahat ng tinapos na kontrata at hindi sila nagdemand ng mapilit tungkol dito. Isa pa, bigla silang pumirma ng sunod-sunod na kontrata sa endorsement, cinema, distribution, screening, at advertisement sa ilang kumpanya mula sa mainland ngayon. Napatigil si Conrad pagkatapos sabihin iyon. Nang makita niyang naging stagnant ang ekspresyon ni Fabian, nagpatuloy siya, gusto nilang umalis sa palengke sa Harbor City at lumipat sa mainland. Mr. Atticus, ipagpaumanhin mo ang pagiging prangka ko. Sa buong oras na ito, itinoon ni Jasper ang kanyang negosyo sa entertainment sa mainland. Makikita mo ito noong binili at binago niya ang Advent Entertainment Group bago din bumili ng Easy Media mula sa Swallow Capital.
Sa tingin ko ang pamimilit natin sa pagkakataong ito ay maaaring naglalaro sa kamay ni Jasper. Nagagamit niya ang pagkakataong ito para puksain ang lahat ng natitirang ideya ng pananatili sa Harbor City na dating hawak ng management at ng mga artist mula sa Advent Entertainment Group. Sa ganitong paraan, mapipilitin silang magbago ng isip at magsimulang tumuon sa mainland. Kung hindi dahil sa amin, kailangan niyang kumbansihin ang management at artist na umalis sa Harbor City, pero ngayon, sa tingin ko, baka magpasalamat pa siya sa amin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1387, Bas Agin. Ang mamahaling mug ng kape ay natapon sa sahig, na nagkapira-piraso. Ang mga piraso ng porselana at kape ay lumipad kung saan-saan. Ang malakas na amoy ng kape ay umalangaw-ngaw sa buong silid habang ang tasa ng kopi luwak na ito na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $50 ay nawala ng ganoon na lamang. Walang nakakaalam kung ilang beses nawalan ng gana si Fabian. Hindi ko talaga inaasahan ito. Noong pinupuntirya namin ang conglomerate ni Jasper noon, akala ko wala siyang espesyal. Akala ko magaling lang siyang magproblema. Gayunpaman, nagsisimula na siyang i-reel back ang kanyang net ngayon. Hahaha, ang batang ito ay nagdusa sa akin ng ilang malubhang pinsala noon. Mabuti, napakahusay. Walang gana na wika ni Conrad, na parabang hindi niya nakita ang mukha ni Fabian na unti-unting nagiging masama at baliw. Mr. Atticus, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong magpatuloy o sumuko? Hinihintay ka ng lahat. Ituloy mo, syempre, bakit tayo susuko? Malungkot na sabi ni Fabian. Paano kung ilipat ni Jasper ang kanyang negosyo sa entertainment mula sa Harbor City patungo sa mainland? Ang Advent Entertainment Group ay nakaugat pa rin sa Harbor City. Ang negosyo at resources ng mga artista ay puro sa Harbor City. Maaari ba niyang ilipat ang buong Advent Entertainment sa isang gabi lang? Kahit na ilipat niya ang kanyang negosyo, maaari ba niyang ilipat ang mga mapagkukunan na mayroon siya sa Harbor City? May mali siya ang tingin ni Fabian. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang sabihin kay Conrad, hindi lang tayo nagpapatuloy, kundi kailangan din nating pumasok ng may lakas. Hindi ba lumalayo ang Advent Entertainment Group? Sige, ikalat mo ang balita. Gumawa ng lahat ng uri ng negatibong balita. Gusto kong maging mga daga ang Advent Entertainment Group na hinahamak ng lahat sa Harbor City. Kung masira ang kanilang reputasyon, ang mga tao sa mainland ay mag-iisip ng 2 beses bago magtrabaho kasama sila kahit na lumipat sila doon. Novel drama. Sa madaling salita, hindi ako natatakot na bayaran ang presyo. Gusto ko lang masaktan si Jasper. Naririnig ni Conrad ang kanyang mga tainga nang marinig niya ang sinabi ni Fabian na sasaktan niya si Jasper kahit na ang kanyang sariling interes. Naiintindihan ko. Itutuloy ko na. Pagkaalis ni Conrad, umupo si Fabian sa sofa na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Umayos siya mula sa kanyang unang galit at sinabi sa isang malalim na boses, paano mabilis mag-react si Jasper. Sa sandaling ito, lumakad si Morrison. Atticus, babalik ako sa United States ngayong gabi. Inangat ni Fabian ang ulo niya at tumingin kay Morrison na nakakunot ang noo. Pero kailangan ka namin dito. Mataray na sinabi ni Morrison, kakayanin mo ito. Kailangan kong bumalik. Sa isang banda, kailangan kong magulat pabalik sa punong tanggapan ng investment bank. Sa kabilang banda, kailangan kong makita ang aking ama at makausap siya. Tungkol kay Jasper, biglang tanong ni Fabian. Napatingin si Morrison kay Fabian na may kalahating ngiti sa mukha. Pagkatapos, mahinahon niyang sinabi, Atticus, sasabihin mo ba ito sa mga nakatatanda mo? Bumagsak ang mukha ni Fabian. Natural, hindi siya magrereklamo tungkol dito sa kanyang pamilya. Hindi siya ang mga walang kwentang pangalawang henerasyon. Ito ay isang pribadong bagay sa pagitan nila ni Jasper. Kung siya ay bumalik at humingi ng tulong, ito ay hindi naiiba sa pag-amin ng pagkatalo. Atticus, tinapik ni Morrison ang balikat ni Fabian at sinabing, mula sa pananaw ng aking ama, si Jasper ay isang medyo kawili-wiling binata na masasanay ko sa aking mga kasanayan. Iyon lang. Sa tingin ko, ganoon din ang nararamdaman ng pamilya mo. Pagkasabi noon ni Morrison ay napansin niyang nanahimik si Fabian kaya inibon niya ang topic, gayunpaman, aabisuhan pa rin kita kung kailan ko gusto.
Ayokong humingi ng tulong sa tatay ko ngayon. Sa palagay ko ay hindi iyon naiiba sa pag-amin ng pagkatalo kay Jasper. I was too impulsive, mataray na sabi ni Fabian. Bilang isang tao na iginagalang ng lahat ng unang henerasyon sa Harbor City, si Fabian ay makapangyarihan sa kanyang sariling paraan. Mabilis niyang itinago ang kanyang tunay na nararamdaman at inamin ang kanyang mga pagkakamali. Gayunpaman, maaari akong magbigay sa iyo ng isang piraso ng payo. Bahagyang ipinikit ni Morrison ang kanyang mga mata at itinago ang malupit na kislap sa kanyang mga mata. Hindi mo nagamit ang bentahe na mayroon ka sa Harbor City. Alam na natin na walang kabuluhan ang kalabanan ang isang tulad ni Jasper mula sa pananaw ng negosyo. At least, alam namin na hindi ito perpekto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1388. Bakit hindi mo gamitin ang lahat ng iyong koneksyon at kapangyarihan para pilitin na isara ang negosyo ni Jasper sa Harbor City? Napataas ang kilay ni Fabian nang marinig iyon. Siya ay isang napakatalino na tao. Kung hindi, hindi niya magagawang atakihin ang isang mabigat na karakter tulad ni Kaden noon. Kaya naman, nang ipaalala ito ni Morrison sa kanya ngayon, agad niyang naintindihan. Ibig mong sabihin, Atticus, alam mo ang ibig kong sabihin. Sige, kailangan kong pumunta ngayon. Kailangan kong pahirapan sa mahabang oras sa ere at sa mapahamak na jetlag na iyon. Palagi akong nakakaramdam ng kakilakilabot sa loob ng ilang araw pagkatapos. Sana sa susunod na pagkikita natin ay sa isang celebratory party. Pagkaalis ni Morrison, umupo si Fabian sa kanyang silid ng napakatagal. Pagsapit ng hating gabi, nakagawa na siya ng maraming tawag. Hello, Mr. Ryder Lawrence, kami ay mga ahente mula sa Commercial Crime Bureau. Nakatanggap kami ng ulat at mayroon din kaming konkretong ebidensya na nagpapatunay na ang iyong kumpanya ay nakagawa ng malaking pandaraya sa negosyo. At saka, kasali ka sa tax evasion. Dahil dito, kailangan naming i-sequester ang iyong kumpanya ngayon at alisin ang iyong mga computer para sa investigasyon. Mangyaring makipagtulungan sa amin. Galit na tumingin si Ryder sa mga lalaking nakasot na seryoso ang mga mukha. Malamig niyang sabi, hayaan mo akong tingnan ang warrant mo. Panipi. Agad na kinuha ng ahente na nagsalita ngayon ang dokumento bago ibinigay kay Ryder. Sinulyapan ito ni Ryder at alam niya kaagad na genuine ang dokumentong ito. Anong magandang diskarte? Ibinalik ni Ryder ang dokumento sa mga ahente matapos tumawa ng malamig. Mr. Ryder Lawrence, mangyaring bumangon. We have to take your computer away too. Mahigpit na sabi ng ahente ayon sa mga patakaran. Bumangon si Ryder na walang ekspresyon at hindi nagtangkang pigilan sila. Alam niyang nagsasagawa lang ng mga utos ang mga ahenteng ito. O marahil, wala silang ideya kung ano ang katotohanan. Walang kabuluhan ang pakikipag-usap sa mga taong ito. Gayunpaman, nagulat si Ryder sa kapangyarihan ni Fabian sa Harbor City. Nakagawa si Fabian ng napakaraming huwad na ebidensya para tila nakagawa siya ng krimen. Nagawa pa nga ni Fabian na sabihin sa mga opisyal ng gobyerno ang isang bagay na nakakasama bilang konkretong ebidensya. Tila may ilang masamang mansana sa Advent Entertainment Group, at ito ay sabay-sabay na pag-atake mula sa loob at labas ng kumpanya. Nang makita ng ahente si Ryder na nakikipagtulungan, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at hiniling sa kanyang mga nasasakupan na i-dismantle ang CPU sa computer ni Ryder. Pagkatapos nito, kinuha ng mga ahente ang CPU at agad na umalis. Paglabas ni Ryder sa opisina niya, nakita niyang magulo ang buong kumpanya. Napilitan ang mga empleyado sa isang tabi at ang mga ahente mula sa Commercial Crime Bureau ay nasa lahat ng dako. Ang ilan sa kanila ay nagtatanggal ng mga computer habang ang ilan sa kanila ay nagtatanong sa mga empleyado. Nang makita ito ni Ryder ay kumaibot ang gilid ng kanyang mga mata. Tinawag niya ang isang manager at sinabi sa kanya, sabihin sa lahat na makipagtulungan sa mga ahente at mangyaring magtiwala sa kumpanya. Ang kumpanya ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na labag sa batas. Ang walang basehang pag-aangkin na ito ay pandaraya lamang na hindi maaaring dalhin sa korte. Mareresolba ang usaping ito pagkatapos ng ilang araw, novel drama. Tumango ang manager na parang sisiw na kumakain ng butil at hindi ng ahas na magsalita pa.
Pagkatapos noon ay mabilis siyang umalis para ipakalat ang mensahe. Di nagtagal, nabalitaan ni Jasper ang pangyayari. Ibinaba niya ang telepono pagkatapos niyang magsabi ng okay. Naunawaan ni Ryder ang ibig niyang sabihin, at alam niya kung ano ang gagawin. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, lumingon si Jasper at kinausap si Jake, naka-video call niya. Ilantad ang lahat ng mabibigat na stock ni Fabian. Gayun din, kumuha ng 500 milyong US dollars. Ako mismo ang magpapalit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1389. Sa ngayon, ang huling kulang kay Jasper ay pera. Ang makapangyarihang Mr. Lane, na natakot na mabuhay muli sa kahirapan, ay hindi kailanman nakaranas ng ganitong pakiramdam sa napakatagal na panahon. Kahit na siya ay kumikita ng mas maraming pera, ang kanyang mga industriya ay mabilis na pinalawak sa parehong oras. Katulad noong hindi maintindihan ng mga normal na tao kung paano makakatapos ang mga taong iyon na may daan-daang milyong ari-arian ang paggastos ng kanilang pera. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang mga taong may daan-daang milyong ari-arian ay gagastos o mamumuhunan ng milyon-milyong dolyar sa isang pagkakataon. Sa ngayon, madaling gumamit si Jasper ng 100 milyon bilang kanyang unit ng sukat. Ang 500 milyong US dollars ay inilipat sa kanyang account 1 minuto pagkatapos niyang ibigay ang kanyang order. Matapos umalis sa Nasdaq, itinoon ni Jasper ang kanyang mga mata sa mga internasyonal na hinaharap. Habang ipinagpalit ang mga internasyonal na futures, ang goma ay naging isang mahalagang produkto sa pagmamanupaktura. Sa makatuwid, natural itong naging isa sa mga kalakal na ipinagkalakal. Samantala, ang pamilya Atticus ay isa sa mga hari ng goma sa Golden Peninsula. Sa konteksto ng globalisasyon, ang pagbagsak ng stock market sa Estados Unidos ay nakaimpluwensya rin sa mga normal na operasyon ng iba pang sistema ng pananalapi. Halimbawa, ang futures market ay lubhang nabalisa. Ang pag-crash nitong mga nakaraang araw ay naging dahilan upang masira ng presyo ng futures ng goma ang hadlang ng $1,200 US dollars. Bukod dito, ayon sa mga uso sa merkado, malinaw na makikita na ang pamilyang Atticus, na ang kayamanan ay nakasalalay sa kanilang industriya ng goma, ay desperadong namumuhunan ng pera sa pagtatangkang itaas ang presyo ng mga futures ng goma. Hindi nagatubili si Jasper. Agad siyang naglagay ng 200 milyong US dollars sa merkado at gumawa ng short selling order. Ang maligamgam na futures ng goma ay nagsimulang bumagsak ng husto tulad ng isang nagniningas na bar aisles ng gasolina pagkatapos na pumasok sa merkado ang tigre na si Jasper. Sa bawat sitwasyon sa pangangalakal na sumunod sa mga natural na batas ng merkado, palaging may mga mangangalakal na naruroon na kumokontrol sa merkado anuman ang pagtaas o pagbaba nito. Ngayon, si Jasper ang dealer. Ang isang maikling pagbebenta ng 200 milyong US dollar ay agad na naging dahilan upang bumagsak ang presyo ng futures ng goma. Ang presyo ng unit na $1,200 US dollar ay bumagsak sa $1,150 US dollars sa loob ng ilang segundo. Nang makita ito ni Jasper, nag-inject siya ng isa pang 100 milyong US dollars sa merkado. Bumaba ang presyo sa $1,120 US dollars. Ang eksenang ito ay direktang ipinadala sa mga computer ng hindi mabilang na mga mamimili at nagbebenta ng mga futures ng goma sa buong mundo. Sa makatuwid, hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang ibenta ang kanilang mga futures ng goma sa katakutan. Naniniwala sila na ang mga futures ng goma ay malamang na ilibing kasama ng stock market ng Estados Unidos. Ang marahas na pagbabang ito ay naging sanhi ng maraming tao na likidahin ang kanilang mga posisyon. Katulad nito, narinig din ng pamilyang Atticus ang balitang ito. Bilang isa sa mga pangunahing producer ng goma sa mundo, ang pagiging sensitibo ng pamilya Atticus sa presyo ng mga futures ng goma ay higit pa sa maiisip ng isa. Nagring ang telepono ni Fabian 5 minuto matapos pumasok si Fabian sa palengke. Ama, hinawakan ni Fabian ang kanyang telepono at mataimtim na binati. Mukhang may umaatake sa rubber futures. Ang boses na parang dumaan sa hilingen ay nagmula sa kabilang dulo ng linya. Nagtaas ng kilay si Fabian. Si Jasper ba? Ang ama ni Fabian, si Sawyer Atticus, ay nagsabi, dapat kang umatras. Kahit na hindi direktang sinagot ni Sawyer ang tanong ni Fabian, implicitly niyang binigyan siya ng sagot. Galit na galit si Fabian pagkatapos niyang marinig iyon. He snapped, sino siya sa tingin ni Jasper?
Paano niya hihilingin sa pamilyang Atticus na yumoko sa kanya? Ang tanga mo. Ungol ni Sawyer. Sino naman si Jasper? Paano siya magkakaroon ng kapangyarihang baguhin ang presyo ng futures sa buong mundo? Gayunpaman, kailangan mong malaman kung ano ang sitwasyon ngayon. Isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari sa Estados Unidos, at mula kahapon, naging sanhi ito ng pagkawala ng $1 trilyon sa Estados Unidos. Anumang maliit na kapangyarihan ay maaaring magdulot ng galit na bagyo saan man sa hindi pa nakikitang pag-crash na ito. Ngayon lang, naglagay si Jasper ng $300 million, pero alam mo ba kung ilang sell order ang lumabas pagkatapos noon? 10 bilyon. 300 milyon ang nagpakilos sa pinggan ng 10 bilyon. Hindi pa ito nangyari dati. Gayunpaman, sa espesyal na sitwasyong ito, walang makakapidyo sa pagkasira ng kumpiyansa sa merkado. Kapag nagdulot ng avalanche ang pag-usbong ng futures ng goma, sino ang papasan sa ating mga pagkalugi? Sabi ni Fabian sa nagngangalit na mga ngipin, pare, hindi ako kumbinsido. Masyado kang irritable. Hindi ka maaaring maging irritable kung gusto mong gumawa ng isang bagay na malaki, sabi ni Sawyer. Dapat kumalma ka at mag-isip ng ibang plano. Hiniling ko sa isang tao na patatagin ang presyo ng mga futures ng goma. Napagpasyahan ito ng mga matatanda ng pamilya. Kailangan mong sundin ito. Nagalit man at napahiya si Fabian ay nagutos na ang kanyang ama kaya naman walang kabuluhan kung patuloy itong lalaban. Naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Fabian at sinabing, dapat kausapin mo ng personal si Jasper tungkol dito. Pagkasabi noon ni Sawyer ay ibinaba na niya ang telepono. Nakaramdam ng hiya si Fabian habang mahigpit niyang hinawakan ang bago niyang telepono. Sinampal siya ni Jasper sa mukha, pero kailangan pa niyang magmakaawa sa lalaki para sa kapayapaan. Gayunpaman, ang kalooban ng isang pamilya ay higit sa lahat, at ang panuntunang ito ay hindi naiiba sa loob ng pamilyang Atticus. Pinigil ni Fabian ang galit sa kanyang dibdib at tinawagan ang numerong nakipag-ugnayan sa kanya noon. Maya-maya, tumunog ang tawag. Jasper, nasa pagitan natin ang mga isyu natin. Hindi ka ba natatakot na galitin ang pamilya Atticus sa pamamagitan ng pagsisimula ng pag-atake sa aking pamilya? Bago pa makapagsalita si Jasper ay malamig na tanong ni Fabian sa kanya. Gayunpaman, maya-maya lang narinig ang isang tawa mula sa kabilang linya. Pagkatapos, beep beep beep, ungol ni Fabian nang mapatingin sa tawag na hindi makapaniwala. Sa labas, narinig ng mga stock trader ni Fabian ang mga ungol at tunog ng mga bagay na nagmumula sa loob ng kwarto ni Fabian. Hindi man lang sila naglakas loob na huminga ng napakalakas. Noon, si Mr. Atticus ay may neutral na ekspresyon sa kanyang mukha anuman ang mangyari. Gayunpaman, sa mga ilang araw na ito, para siyang baliw na aso na may rabies. Sisabog siya sa tuwing may hindi napunta sa kanya. Walang maglalakas loob na sandutan ang pugad na ito sa kritikal na sandali. Smash mo na lang. Magiging maayos kapag katapos mong basagin ang isang bagay, may pera ka pa ring babayaran para dito. Gusto man ni Fabian na tumalon sa telepono at balatan si Jasper ng buhay. Pagkatapos niyang magpakawala ay tinawagan pa rin niya si Jasper habang labis na naaagrabyado. Huwag ibababa ang tawag. Sa pagkakataong ito, matalino si Fabian. Wala siyang sinabing walang kwentang pananakot kay Jasper. Ihihinto ko ang lahat ng aktibidad na nagtatarget sa Advent Entertainment Group, kaya dapat na huminto ka rin. Mahinahong sabi ni Jasper, Mr. Atticus, napaka-calculative mo. Nawala ang lahat ng prestihiyo ng Advent Entertainment Group at lumabas din ang balita tungkol sa investigasyon. Sa tingin mo ba matatapos mo ito sa isang salita lang? Novel drama. Kinagat ni Fabian ang kanyang mga ngipin at sinabing, ano ang gusto mo? Mahinahong sumagot si Jasper, ganito ka ba naghahabol ng kapayapaan? Basag. Iyon ang tunog ng isang panulat na nabasag matapos itong kinuyam ng napakalakas ni Fabian. Itataas ng pamilyang Atticus ang presyo ng mga futures ng goma sa $1,400 at maaari kang kumita ng hindi bababa sa $100 milyong. Sapat na ba iyon? 1,600, mahinang sagot ni Jasper. Jasper, huwag kang masyadong gaaman. Umungol si Fabian. Beep beep beep, nasilaw na naman si Fabian nang binabaan siya ni Jasper.
Nirehistro lang niya ang nangyari makalipas ang mahigit 10 segundo. Hindi niya napigilan ang sarili sa pag-ungol ng hysterically at pagkatapos, isang malakas na bagsak ang maririnig. Ang bagong teleponong ito ay hindi nakatakas sa kanyang kapalaran dahil ito ay itinapon sa dingding at nagkapira-piraso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1390. Tinupad ng pamilya Atticus ang kanilang pangako. Makalipas ang kalahating oras matapos ibaba ni Jasper ang tawag kay Fabian, biglang may lumabas na malaking halaga ng pera. Hindi lamang nito pinatatag ang pabagsak na presyo ng futures ng goma, ngunit ang magandang balita na kasama ng iniksyon ay inihayag din. Dahil dito, ang presyo ng rubber futures ay nagsimulang tumaas ng dahan-dahan. Sa sandaling ito, tusong kumikita si Jasper mula rito. Kaya naman, direktang nag-inject si Jasper ng 200 milyong US dollars. Matapos ilagay ni Jasper ang 200 milyong US dollars para bilhin sa merkado, ang malaking halaga ng mga pumapasok na pondo ay kapansin-pansing na hinto, novel drama. Tila nabigla ito sa kawalang hiyaan ni Jasper. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, hindi pinansin ng pondong ito ang sakam na si Jasper at nagsimulang magsagawa ng sarili nitong plano. Ang presyo ng futures ng goma ay naging matatag sa 1,600 US dollars sa lalong madaling panahon. Sa conclusion, nagbenta si Jasper ng 300 milyong US dollar noong ito ay nasa 1,200 US dollars. Pagkatapos, nang bumaba ang presyo ng futures ng goma sa 1030 US dollars, isinara niya ang posisyon. Ang presyo ay kasunod na itinaas mula 1030 US dollars hanggang 1,600 US dollars. Ito ang pangalawang beses na isinara ni Jasper ang posisyon at sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang umatras sa palengke. Kahit na natakot ang pamilya Atticus na may gagawin si Jasper sa kritikal na sandaling ito at ibagsak ang presyo ng futures ng goma, may limitasyon pa rin ang lahat. Higit pa rito, hindi lamang hinahawakan ni Jasper ang mga kita ng pamilyang Atticus, hinahawakan din niya ang pangkalahatang merkado ng mga futures ng goma sa buong mundo. Kung lumampas siya sa dagat, nag-aalala siya na magbabalik ito. Kaya naman, nagpa siyang huminto bago siya lumayo. Ang kanyang ideya ng masyadong malayo, ay kinuha ang form na 370 milyong US dollars sa kita. Kahit na masaya siya, alam ni Jasper na magagawa lang niya ang tila imposibleng gawaing ito sa espesyal na okasyong ito. Karaniwan, ang pondong ito na 500 milyong US dollar ay magdudulot lamang ng maliit na pagtaas sa mga presyo ng futures ng goma sa karamihan, at hindi magkakaroon ng anumang malaking impluwensya. Bukod dito, mapapatay siya ng pamilyang Atticus sa isang titik lang ng kanilang pulso. Nang ilipat ni Jasper ang mga pondo mula sa international futures market sa account na kinokontrol ni Jake, napatulala si Jake. Mr. Lane, anong ginawa mo ngayon? Kahit na nasasakupan ni Jasper si Jake, alam niyang hindi nararapat na makipag-usap ng ganito sa amo, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Gaano na ba katagal mula nang i-withdraw nila ang 500 million US dollars? Wala pang 2 oras at naging 870 milyong US dollars ito. Hindi akalain ni Jake na may pinagkunan si Jasper ng financing. Noon nang hilingin ni Jasper kay Jake na mag-withdraw ng pera, sinabi niyang ipagpapalit niya ang kanyang sarili. I took a spin in the futures market, sabi ni Jasper na nakangiti. Anong badas? Talagang humanga si Jake. Kahit na ang account na kinokontrol ni Jake ay nagtataglay ng malaking bilang ng Dow Jones Index short selling na mga order at malaking kita ang nalilikha sa bawat minutong lumilipas, alam ni Jake na wala sa mga iyon ang nasa kamay niya. Ginagawa lang niya ang utos ni Jasper. Sinimulan ni Jasper ang portfolio na ito ilang buwan na ang nakalipas. Sa madaling salita, kailangan lang ni Jake ng isang pares ng tenga at isang pares ng kamay para gawin ang kanyang trabaho. Gayunpaman, pagkatapos makumplito ni Jasper ang portfolio na binubuo ng mga pondo mula sa Dow Jones Index, nakakuha siya ng 70% na tubo pagkatapos niyang mag-ikot sa futures market sa loob ng 2 oras na may 500 milyon lamang na kapital. Walang maniniwala sa bilis na kumita ng pera si Jasper kahit sabihin niya ito ng malakas. Natanggap ni Jasper ang tawag ni Ryder matapos makausap sandali si Jake. Mr. Lane, nakatanggap kami ng anonymous na sulat, at sapat na ang ebidensya sa loob para patunayan na inosente kami.
Gayon din, pinangalanan nito ang mga taksil na nagpanggap ng maling ebidensya. Iniharap namin ang konkretong ebidensya at iniabot ang listahan ng mga taong iyon sa mga ahente mula sa Commercial Crime Bureau. Inalis nila ang sequester order ng aming kumpanya at ibinalik din ang mga kagamitan na kinuha nila ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1391. Tuwang-tuwa si Ryder sa telepono. Bahagyang sinabi ni Jasper, mabuti naman, novel drama. Ang kumpanya ay gagana tulad ng dati. Gawin mo na lang ang lahat ng kailangan mong gawin at aliwin ang mga empleyado para hindi sila maapektuhan ng pangyayaring ito. Hindi na mauulit ang mga katulad na bagay sa hinaharap. Matapos marinig ang sinabi ni Jasper, nag-aalangan na nagtanong si Ryder, Mr. Lane, napagkasunduan mo na ba ang pamilya Atticus? Well, isang kasunduan ang naabot, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay saktan sila sa ibang lugar upang sila ay handa na pumunta sa mesa at magkaroon ng maayos na talakayan. Ang mga salita ni Jasper ay parang walang pakialam, ngunit nakita ni Ryder ang nakakagulat na balita na nakatago sa likod nila. May paraan si Mr. Lane para yumukod sa kanya ang pamilya Atticus at mapipilitin pa niya silang pumunta sa negotiation table. Kailangang maunawaan ng isa na ang pamilyang Atticus ay isang maayos na itinatag na mayamang pamilya sa Harbor City. Bagaman hindi sila isa sa 4 na mayayamang pamilya, alam ng lahat sa Harbor City na hindi sila mababa sa alinman sa 4 na pamilya. Habang pinipigilan ang pagkabigla na umusbong sa kanyang puso, ang ugali ni Ryder ay hindi namamalayan na naging mas magalang. Mr. Lane, babalik na ako sa trabaho. Huwag kang mag-alala, walang magiging problema sa loob ng kumpanya. Tumawa si Jasper at sinabing, I can solve the external factors, but the internal is your responsibility, so ito ang trabaho mo. Ipapaubaya ko sila sa iyo. Oo, Mr. Lane. Pagkababa ni Jasper ng telepono ay agad na lumapit si Henry. Ngayon lang kami ng tatay ko sa telepono, at bigla siyang tinawag. Parang may major na nangyari. Hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo na manood ng internasyonal na balita. Isang pambihirang solemn na ekspresyon ang ipinakita ni Henry. Hindi nagdilidli si Jasper nang makita niya ito, at agad niyang binuksan ang telebisyon bago lumipat sa United States Live News Channel na konektado sa pamamagitan ng satellite. Isang payat na matandang may kulay abong buhok ang lumabas sa screen ng telebisyon. Nakatayo siya sa podium habang nagbibigay ng talumpati. Makikilala ni Jasper ang matanda nang hindi tumitingin sa mga subtitles sa ibaba. Makikilala siya ng lahat ng kasangkot sa ekonomiya at pananalapi sa buong mundo. Greenspanner, ang nangungunang ekonomista sa mundo at isa sa mga tagapagtatag ng modernong macroeconomics. Kung ikukumpara sa kanyang akademikong titulo, ang pinaka-nakakatakot sa kanya ay ang kanyang trabaho. Siya ang economic czar, at ang tagapangulo ng United States Federal Reserve. Si Jasper, na muling isinilang, ay alam na ang payat at mapagpakumbabang matandang nasa harap niya ay mananatili bilang tagapangulo ng Federal Reserve System hanggang 2006. Siya ang pinakamatagal na naglilingkod na upuan ng Federal Reserve sa kasaysayan ng Estados Unidos, na pinananatili ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng 6 na magkakaibang presidency. Masasabing ang payat na matandang ito ay nagtatag ng pangangibabaw ng dolyar at nagtakda ng yugto para sa dolyar upang hindi ito malabanan ng hindi bababa sa susunod na 50 taon. Katulad nito, siya rin ang pangunahing tagabuo ng imperyo ng ekonomiya ng Estados Unidos. Siya ang hindi nakoronahan na hari ng larangan ng ekonomiya. Sa sandaling ito, si Greenspanner, na kumakatawan sa hegemonya ng ekonomiya ng Estados Unidos, ay lumakad upang magbigay ng pampublikong talumpati. Ang Estados Unidos ay dapat na nagpasya sa isang serye ng mga patakarang pang-ekonomiya. Hindi makatutuhanang sabihin na ang lahat ng mainit na pera mula sa mga institusyong nakakalat sa buong mundo ay sabay na binibigyang pansin ang pampublikong address na ito. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Greenspanner ay mukhang solemna at malungkot. Pagkatapos ng joint meeting, nagkasundo kami. Hindi tayo maaaring umupo na lang at panoorin ang naipon na yaman ng Estados Unidos sa paglipas ng mga taon na sumangga sa manipis na hangin. Ang sinumang tao o institusyon na magtangkang paikliin ang stock market ng Estados Unidos sa panahong ito ng pagsubok ay titingnan bilang isang pagtatangka na pukawin tayo.
At ihahatid namin ang pinakamasakit na ganting atake sa anumang ganitong mga provokasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1392. Laking pasasalamat ni Jasper. Buti na lang at sakto namang pumasok si Henry para ipaalala ito sa kanya. Pinahintulutan siya nitong maiwasan ang mahabang serye ng mga platotod, at makuha lamang ang mahahalagang impormasyon. Ang Estados Unidos ay gagawa ng isang pagliligtas sa merkado. Napalingon si Henry at tinanong si Jasper. Pagdating naman sa economics, alam ni Henry na hindi siya magiging kasing galing ng kahit isang buhok sa ulo ni Jasper kahit na ang 100 sa kanya ay nakasalansan, kaya hindi man lang siya nag-isip bago magtanong. Ito ay isang napakalakas na indikasyon, at siya ay tila matatag tungkol dito. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at seryosong tumingin. Alam niyang tiyak na gagawa ng market rescue ang mga opisyal ng Estados Unidos. Gayunpaman, ang kanyang mga alaala tungkol sa kung paano at kailan ginawa ito ng Estados Unidos sa nakaraang buhay ay medyo malabo. Kaya't ang susunod na sasabihin ng Greenspanner ay magiging napakahalaga. Sa makatuwid, maghintay at tingnan natin, dapat niyang ipahayag ang mga plano sa lalong madaling panahon. Oo naman, hindi pinahintulutan ni Greenspanner sina Jasper at Henry na maghintay ng masyadong matagal bago niya direktang ipahayag ang isang serye ng mga plano. Ang kaluwagan sa buwis at mga patakaran sa kagustuhan sa bayad upang pasiglahin ang mga pisikal na negosyo ay walang gaanong kinalaman kay Jasper. Kaya naman hindi niya ito gaanong pinansin. Ang talagang nakakuha ng atensyon ni Jasper ay ang sumunod na dalawang aksyon. Papabutihin namin ang mga pamantayan at kinakailangan sa pagsusuri ng stock market ng Estados Unidos para sa mga dayuhang tauhan at institusyong pumapasok sa merkado. Gayun din, komprehensibong babawasan namin ang benchmark na rate ng pagpapautang at ang ratio ng kinakailangan sa Reserve Bank ayon sa batas ng 0.3 na batayan na puntos bawat isa. Bagamat hindi gaanong alam ni Henry ang macroeconomics, batid niya ang kahalagahan ng dalawang patakarang ito sa kasalukuyang sitwasyon. Ano ang sinasabi ng matandang iyon? Napanatili ni Henry ang magandang tradisyon ng pagtatanong sa tuwing hindi niya naiintindihan ang isang bagay. Agad naman siyang lumingon at tinitigan si Jasper bago nagtanong. Nang makitang pinag-uusapan na ngayon ng Greenspanner ang ilang hindi nauugnay na mga patakaran kung saan tila walang mahalaga, nakahinga rin ng maluwag si Jasper. Okay lang, hindi naman kasing agresibo gaya ng inaasahan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumingon si Jasper para magpaliwanag kay Henry nang makita niyang mukhang nag-aalala si Henry. Ang literal na kahulugan ay madaling maunawaan. Ang una ay simulang kontrolin ang halaga ng dayuhang kapital na pumapasok sa stock market ng Estados Unidos. Ito ay hindi maiiwasan. Bagaman ang mga pamamaraan ay medyo sukdulan, naiintindihan na gumamit ng mga pambihirang pamamaraan sa gayong pambihirang mga panahon. Para sa pangalawa, ito ay upang mabawasan ang utang at interes ng deposito, partikular na ang huli. Ito ay para maglabas ng social deposits. Kapag nalaman ng mga tao na walang mapapala sa paghawak ng pera sa mga bangko, natural silang maghahanap ng mga bagong channel sa pamumuhunan. Ang stock market ang kanilang magiging pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, medyo malupit na bawasan ang 0.5 na batayan na puntos sa isang hakbang lang. Naalala ni Jasper na sa kanyang nakaraang buhay, ang dahilan kung bakit ang insidenteng ito ay hindi nagkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng Estados Unidos ay ang isang serye ng mga plano sa pagsajep ay napaka-stable at napapanahon. Gayunpaman, nagdulot pa rin sila ng ilang ripples. Halimbawa, nagkamali ang United States Federal Reserve sa epekto ng insidenteng ito sa ekonomiya ng United States sa simula, kaya tumagal ang bagyo ng halos 1 linggo bago sila gumawa ng mas epektibong plano sa pagsajep. Pagkatapos ay ginamit nila ang mga pambansang reserba upang makapasok sa merkado. Gayunpaman, nakalimutan na ni Jasper ang tiyak na halaga na kanilang ginamit at kung saan ang channel na kanilang pinasok, novel drama. Tila walang pinagkaiba ang buhay na ito. Maaapektuhan ba tayo nito? Si Henry ang higit na nag-aalala tungkol dito. Sigurado. Ang sagot ni Jasper ay biglang bumagsak ang mukha ni Henry. Pero hindi naman ganoon kaseryoso. Ito ay gagawin lamang sa amin ng kaunti mas mahusay. Malalaman natin ng sigurado kapag nagsimula ang kalakalan bukas. Inalo ni Jasper si Henry.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1393. Muling nagliwanag ang langit. Noon, halos 70 oras na hindi pinapahinga ni Jasper ang kanyang mga mata matapos mapuyat ng dalawang magkasunod na gabi. Matapos paalisin si Henry ay hindi na nakatiis si Jasper. Kaya naman, nakakuha siya ng 11 at natulog sa lounge. Bumaba si Wendy sa kalagitnaan, ngunit nang makita niyang natutulog si Jasper ay tahimik siyang naglakad palabas. Pagkatapos, sinabihan niya ang mga tao sa labas na huwag istorbohin ang pahinga ni Jasper kahit sino pa ang dumating. Habang natutulog si Jasper, may isa pang taong ilang araw nang hindi nakapikit pero hindi pa rin makatulog. Yun lang. Nagmukhang malisyoso si Fabian. Galit siyang nakatitig sa telebisyon na nagtapos ng live na ulat. Bakit niya tiniis ang paghihirap nitong mga nakaraang araw? Nanatili siya hanggang sa inihayag ang plano ng pagliligtas sa merkado ng Estados Unidos. Gayunpaman, ang plano sa pagliligtas sa merkado ay inihayag, ngunit hindi ito kasing husay ng inaasahan niya. Sa sandaling ito, medyo hindi siya mapakali. Maaaring dahil sa ilang araw siyang walang tulog, pero habang tumatagal, naging irritable na si Fabian, lalo na ngayong hindi maganda ang hitsura ng palengke. Lalo siyang nairita nito. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pinigilan ni Fabian ang kanyang pagkabalisa at tinawag ang kanyang ama, si Sawyer. Pare, ano ang nangyayari sa Estados Unidos? May update ka ba? Tanong agad ni Fabian. Hindi pa ba inihayag ang plano sa pagsadjep? Mahinang tanong ni Sawyer. Ngunit ano ang silbi ng gayong lakas? Hindi nasisiyahang tanong ni Fabian. Ang mga opisyal ay may kanilang mga dahilan para sa paggawa ng mga bagay. Kailangan nilang tingnan ang malaking larawan kapag gumagawa ng kanilang mga desisyon. Imposibleng gumawa ng plano na para lang sa iyo, maintindihan mo. Sabi ni Sawyer sa malalim na boses. Medyo ayaw pa rin ni Fabian. Sinabi niya, ngunit ang ganitong uri ng plano sa pagsadjep ay magsisilbi lamang upang maibsan ang kasalukuyang sitwasyon sa pinakamainam. Wala itong masyadong magagawa. Kailangan mong malaman na kahit gaano kalakas ang Estados Unidos, imposibleng labanan nila ang buong mundo. Mayroong pangunahing tuntunin na dapat sundin pagdating sa pagpapalitan sa pagitan ng mga bansa, at ganoon din ang palitan ng dalawang individual. Ang pagtataas ng hadlang sa pagpasok para sa dayuhang pamumuhunan ay isa ng napakapanganib na hakbang. Halimbawa, malamang na magdulot ito ng serye ng mga diplomatikong backlashes. Hindi mo kailangang malaman ang tungkol sa mga bagay na ito. Sa madaling salita, ang ganitong plano ay tama para sa kasalukuyang sitwasyon. Kinagat ni Fabian ang kanyang mga ngipin. Madilim ang kanyang mukha. Sa katahimikang ito, biglang nagtanong si Sawyer, magkano ang natalo mo sa pakikipaglaban mo kay Jasper? Nagulat si Fabian, at nagmamadaling sinabi, hindi naman. Kailan mo huling sinagot ang tanong ko sa sobrang takot? Malamig na tanong ni Sawyer. Napabuntong hininga si Fabian at tapat na sumagot. Sa kasalukuyan, ito ay tinatayang nasa 1.2 bilyong US dollars. Personal ko lang itong kawalan. Mabigat din ang paghinga ni Sawyer sa mga sandaling ito. Bigo mo ako. Makalipas ang mahabang panahon, narinig na ang boses ni Sawyer. Pare, wala akong kasalanan. I was about to destroy Jasper completely, pero tinulungan siya ng Diyos. Sa totoo lang, iniisip ko kung nakikipagsabuatan ba si Jasper sa mga teroristang iyon para planuhin ito. Galit na sabi ni Fabian. Ang tanga mo, sigaw ni Sawyer. Kung matatalo ka, matatalo ka. Makabuluhan ba ang manghuli para sa mga kadahilanan? Mababago ba nito ang katotohanan na natalo ka? Novel drama. Tumanggi si Fabian na tanggapin ito, hindi pa ako talo. Dahado lang ako pansamantala. Kung gayon, gawin mo ang sa tingin mo ay dapat mong gawin. Huwag mo akong iyakan na parang batang natalo sa laban. Hindi kailangan ng pamilyang Atticus ng ganoong nakakadismaya na inapo, malamig na sabi ni Sawyer. Kinagat ni Fabian ang kanyang mga ngipin at malamig na nagtanong, any means. Sa mundong ito, ang legalidad ng iyong mga kayamanan ay palaging idinidikta ng mananalo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1394. Sa madilim na pag-aaral, si Conrad ay tahimik na nakatayo sa kanyang mesa. Umupo si Fabian sa tapat niya at walang sinabi.
Tahimik si Fabian sa loob ng mahigit 10 minuto simula nang tawagin si Conrad sa opisina. Mayroong ilang mga dokumento sa harap niya. Nakatuon ang tingin ni Fabian sa mga dokumento na para bang gumagawa siya ng malaking desisyon. Paminsan-minsan ay nagbabago ang kanyang mukha sa kawalan ng katiyakan. Tingnan mo ito. Sa wakas ay binasag ni Fabian ang katahimikan at naghagis ng isang dokumento kay Conrad. Kinuha ni Conrad ang dokumento at tiningnan ito, at nagbago ang kanyang mukha, novel drama. Nakapagtataka, ang dokumentong ito ay naglalaman ng pagkasira ng mga pagkalugi na dinanas ng mga pondo ni Fabian sa nakalipas na ilang araw. Matagal nang alam ni Conrad ang mga pagkatalo ni Fabian, ngunit nang tingnan niya ang nakakagulat na mga numero sa itim at puti, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkagulat. Ang kabuuang ipinuhunan na kapital ay $3.2 billion. Ang kasalukuyang mga hawak ay $1.1 billion, at ang pagkawala ay $2.1 billion. Tinatansya na sa susunod na 3 araw, patuloy tayong mawawalan ng $700 milyon, na ang kabuuang ratio ng pagkawala ay hinulaang magiging kasing taas ng 70%. Ang impormasyong ito na nagpapamanhid ng anit ay naihatid sa ilang pangungusap lamang. Ang tinitingnan mo ay ang kalagayan ko. Tahimik na tumangala si Fabian kay Conrad at nagpatuloy, sa madaling salita, kung hindi tayo nakalikom ng pondo mula sa mga miyembro ng Empire Meet noon, masisira na tayo. Ang dating pamumuhunan na higit sa $1 billion at higit sa $10 bilyong harbor dollars ay wala na. Matapos huminga ng malalim, sinabi ni Conrad, Mr. Atticus, pagkatapos ng paglabas ng unang yugto ng pagliligtas sa merkado sa US, maraming miyembro ang nagtanong tungkol sa kakayahang kumita ng mga pondo. Gumawa ng ulat sa kanila at sabihin na ang kasalukuyang inaasahang pagkawala ay 10%, sabi ni Fabian na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Sabi ni Conrad na nakakunot ang noo, Mr. Atticus, madaling gumawa ng pekeng ulat, ngunit natatakot ako na hindi ito makatiis sa isang investigasyon. Sa katunayan, ang mga miyembro ng Empire Meet ay hindi tanga, at lahat sila ay may mga channel at mapagkukunan na nagbaback up sa kanila. Sa kasalukuyan, ang mga pondo ay namuhunan na, at mabuti kung hindi pa sila maglalabas ng pahayag, ngunit kapag nagawa na nila, mapapatunayan ng mga miyembrong ito ang pagiging tunay pagkatapos maglunsad ng isang maliit na investigasyon. Pagkatapos ng lahat, ang data ng transaksyon sa merkado ay naroroon, at walang sino man ang maaaring magnakaw nito o pekay nito. Ipapangako ko sa kanila ang 30% ng final profit. Kung tungkol sa pagiging tunay, mahalaga ba ito? Ngumisi si Fabian at confident na sabi. Nagkibit balikat si Conrad sa narinig. Sa katunayan, paano kung may makaalam na peke ito ni Fabian? Hanggat walang kahihiyan si Fabian, walang maglalakas loob na magbuwis ng buhay para ilantad siya. Masyadong makapangyarihan si Fabian. Kahit man lang sa loob ng Empire Meet, walang maglalakas loob na hamanin ang awtoridad ni Fabian. Si Conrad, na palaging kumakatawan kay Fabian sa paghawak ng mga gawain ng Empire Meet, ang may pinakamaraming sinasabi. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga usapin sa Empire Meet sa ngayon, aayusin ko ang ibang tao na pumalit sa iyo, biglang sabi ni Fabian. Walang kahit kititing na ekspresyon sa mukha ni Conrad, ngunit tumibok ang kanyang puso. Naisip niya ang matandang nakadisguise na isinaayos ni Fabian na subaybayan siya noon. Surveillance lang last time, pero this time, diretso na niyang binitawan si Conrad. May natuklasan kaya si Fabian? Ang pag-iisip ay nagpakaba kay Conrad. Alam niya kung ano si Fabian. Ito ay Harbor City, at hindi siya si Jasper. Kapag nalaman ni Fabian na lihim siyang nakikipagsabuatan kay Jasper, baka subukan talaga ni Fabian na lunurin siya sa karagatan. Samantala, ang kapangyarihan ng kanyang pamilya sa Southeast Province ay wala kay Fabian. Bukas, lalabanan ko si Jasper, pero at the same time, kailangan kong bisitahin ang isang mahalagang figure. I can't go there myself, so I can only let you go and live on the very same night, biglang sabi ni Fabian. Dahil sa mga salitang ito, nakahinga ng maluwag si Conrad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1395. Sa ngayon, hindi naghinala si Fabian sa kanya. Okay, mahinahong sagot ni Conrad. Hindi niya itinanong kung saan siya pupunta,
kung sino ang kakilala niya, at kung ano ang kanilang pag-uusapan. Sa halip, pumayag na lang siya. Nasiyahan din ito ng husto kay Fabian. Ang pinakaayaw niya ay ang mga subordinate na maraming tanong. Ito rin ang dahilan kung bakit unti-unti niyang nagustuhang makatrabaho si Conrad mula nang mapasali niya si Conrad. Pupunta ka sa address na ito bukas. Panipi. Inabot ni Fabian kay Conrad ang isang note at isang plane ticket. Lupang pagsikat ng araw. Nagulat si Conrad nang kunin niya ang note. Oo, puntahan mo si Echo Welch. Ang mga mata ni Fabian ay kumislap sa malamig na liwanag. Itinuro niya ang upuan sa harap niya at sinabing, "Maupo ka, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa misyon mo sa pagkakataong ito." Nang magising si Jasper ay nabuhayan siya ng loob. Napakasarap maging bata. Kahit ilang gabi na siyang puyat, at least nakakabawi pa rin siya ng isang gabing tulog. Naghilamo si Jasper at lumabas ng lounge, ngunit sa oras na ito ay madaling araw na. Pagtingin sa oras, napagtanto ni Jasper na mahigit 10 oras na pala talaga siyang nakatulog. Tumingin si Jasper sa katabing kwarto at nalaman niyang naglalaro ang bastos na si Henry na naka-headphone. F***, hamak ka. Paano ka masasabog ng ganyan? Kunin ang aking mga anak na tadparents sila hanggang mamatay ngayon. Lahat, magtipon sa alyansa. Ang dragon slaying sword ni Daddy ay gutom at uhaw na. Habang pinapanood niya si Henry na tuwang-tuwa na naglalaro, ngumiti si Jasper at umiling bago lumabas ng kwarto. Noong nakaraan, nabalitaan ni Jasper na kilala na sa internet ang game ID ni Henry. Nagtaka si Jasper kung gaano karaming tao ang na-curious sa mayamang lalaking ito na nag-invest ng 10 milyon sa United Legends. Tiyak na hindi nila malalaman na ang mayaman na batang ito ay naglalaro ng larong ito sa tabi ng opisina ng kanyang amo. Matapos umupo muli sa harap ng computer, sinagot ni Jasper ang tawag para sa virtual meeting kasama si Jake. Nang makita si Jake na may pulang mata at mamantika ang mukha sa screen, sumimangot si Jasper at nagtanong, "Hindi ka pa nagpapahinga?" Umiling si Jake at sinabing, "Bago ilabas ng Federal Reserve ang unang yugto ng Market Rescue Plan, kailangan naming agad na kolektahin ang mahalagang impormasyon at suriin ang epekto ng planong ito sa merkado. Walang oras para matulog." Sige, hindi naman bongga ang sinabi ni Jasper tulad ng paghiling sa kanya na magpahinga pa. Hindi na rin niya pinatulog si Jake. Ngayon, si Jake ang direktang link niya sa pangkat ng mga stock trader sa Harbor City, at magsisimula na ang pangangalakal. Sa kritikal na sandali na ito, hindi niya magawang hilingin na umalis si Jake, na matagal nang nakipagtulungan sa kanya. Matapos magpalitan ng ilang opinyon ang dalawa sa posibleng epekto ng plano sa pagliligtas sa merkado, sa wakas ay napagpasyahan nila na habang magkakaroon ng kaunting epekto, hindi ito magiging sapat na malaki upang pigilan ang merkado mula sa pagbabalik sa paunang punto ng pagbabago nito. Sa panahon ng talakayang ito, ang US stock market ay nagsimula ng pangangalakal. Mr. Lane, magsisimula na. Makalipas ang 1 minuto. Mr. Lane, nagbubukas ba ng posisyon si Fabian? Nang marinig ito ni Jasper ay agad niyang inilabas ang mga kaukulang datos. Nang makita ang napakaliwanag na data ng pagbubukas ng posisyon sa siksik na string ng data, napasimangot si Jasper. Tumigil si Fabian sa pagsakop sa mga maikling posisyon para sa proteksyon sa sarili tulad ng ginawa niya ilang araw na ang nakakaraan sa kritikal na sandaling ito. Nagsimula pa siyang magtayo ng mga posisyon laban sa uso. Ano ang ibig sabihin nito? Novel drama. Nagmula sa nagsalita ang natatarantang boses ni Jake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1396. Huwag na nating pakialaman kung ano ang kanyang layunin. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata. Aalamin natin ito kapag sumabog ito. Nag-utos si Jasper, at agad namang inutusan ni Jake ang stock trader team na umatake. Bago ito, nang si Fabian ay nahaharap sa ilang mga pag-atake ni Jasper, siya ay natalo habang ang kanyang defensive line ay paulit-ulit na umatras. Sa pagkakataong ito, tila determinado si Fabian na lumaban sa isang mapagpasyang labanan, kaya imbes na umatras, sumulong siya. Mr. Lane, ang epekto ng unang yugto ng Market Rescue Plan ay nagsimula ng maganap. Ang pagbaba sa merkado ay bumagal, at ito ay unti-unting nagpapatatag. Dahil isa silang mature at professional team,
kasama sa team ni Jake ang mga stock trader at analyst. Sa sobrang laki ng war chest, natural lang na marami silang team ng mga espesyalista. Habang sina Jasper at Jake ay nakaharap kay Fabian sa larangan ng digmaan, ang mga analyst ay abala sa pangangalap at pagsusuri ng data mula sa unang oras ng pangangalakal bago ito ipadala kay Jake. Nang marinig ang ulat ni Jake, pinagmamasdan na ni Jasper ang takbo ng merkado. Sa kasalukuyan, ang Dow Jones Index ay nasa 8,100 puntos, at ito ay lumaban sa pagbagsak sa ibaba 8,000 puntos. Samantala, ipinakita ng trading curve sa huling 20 minuto na hindi na ito bumababa. Sa halip, nagsimula itong magbago ng husto. Ito ay isang senyales na ang merkado ay nagbabago. Mr. Lane, ayon sa napag-usapan namin noon, tiyak na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Sa isang banda, ang market rescue plan ay talagang nagpasigla ng kumpiyansa sa merkado at naglabas din ng malaking halaga ng kapital sa stock market. Ang isa pang bahagi ng dahilan ay ang ilang mga mamumuhunan ay naniniwala na ang stock market ay umabot na sa pinakamababa, at nagsimula na sila sa ilalim ng pangingisda. Ngayon na ang dami ng kalakalan ay patuloy na tumataas, mayroong isang matinding labanan para sa kapital sa pagitan ng mahaba at maikling panig. Ano ang gagawin natin? Hindi nang ahas si Jake na mag-shoot ng walang pahintulot sa ganitong sitwasyon. Kaya naman, nagpasya siyang kumonsulte kay Jasper. Sabi ni Jasper, ayon sa napag-usapan namin kanina, patuloy na babagsak ang market dahil hindi na ganoon kadaling maibabalik ang kumpiyansa ng market. Hindi mo ba napansin na naghihintay at nanunood pa rin ang mga institusyon? Ibaba mo si Fabian. Tinukoy ng tatlong pangungusap ni Jasper ang direksyon ng bilyon-bilyong dolyar sa mga kamay ni Jake. Hindi na nagpapigil si Jasper. Bagamat ang hindi normal na pag-uugali ni Fabian ay nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam, ang tanging magagawa niya ngayon ay ibuhos ang lahat ng pondo ni Fabian sa pinakamaikling panahon. Ngayon na ang pangkalahatang kalakaran ay nasa kanyang panig, ang oras ay hindi maghintay para sa kanya. Kung gusto niyang patayin ang kalaban, kailangan niyang gawin ito sa lalong madaling panahon. Ang aksyon ni Jasper sa harap na ito ay agad na nagbigay ng matinding pressure kay Fabian. Hindi sa banggitin na ang kasalukuyang merkado ay karaniwang pessimistic pa rin. Bagamat ang Dow Jones Index ay pabago-bago, ito ay dahan-daang bumabagsak sa gitna ng kaguluhan, at hindi ito nagpakita ng anumang mga palatandaan ng isang pataas na kalakaran. Napahamak si Fabian sa pag-atake ni Jasper dahil sa malaking pagkakaiba ng pondo sa kanilang dalawa. Mr. Atticus, na-liquidate na ang posisyon. Hindi alam ni Fabian kung ilang beses na niyang narinig ang pangungusap na ito mula sa kanyang mga nasasakupan, novel drama. Nagalit si Fabian sa umpisa, tapos, naging mahinahon at sa wakas. Sa puntong ito, siya ay manhid. Wala man lang siyang gustong sabihin. Liquidated, alam mo ba kung paano magsabi ng kahit ano maliban sa liquidation? Dahil sa boses ni Fabian, medyo nahihiya ang lahat ng stock traders sa ilalim niya. Mr. Atticus, hindi sapat ang pondo. Kung patuloy tayong lalaban ng ganito, masyado tayong matatalo. Sa wakas, tiniis ng isang stock trader ang kanyang matinding takot at pagkabalisa, at sinabi ang isang pangungusap nang hindi binanggit ang salitang liquidation. Huminga ng malalim si Fabian at naramdaman niyang nagdilim ang paningin niya. Bagamat napagdesisyonan niyang labanan si Jasper ngayon, ang bilis ng kanyang pagkatalo ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sa ngayon, wala siyang choice kundi ipakita ang kamay niya. Nang maisip niya ito, kinuha ni Fabian ang telepono at nag-dial ng numero. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1397. Marinig sa kabilang dulo ng telepono ang isang medyo may edad na lalaki na walang emosyong boses, may pupunta sa iyo mula sa kumpanya para pumirma sa mortgage agreement, Mr. Atticus, novel drama. Galit na sinabi ni Fabian, natatakot ka ba na ako ay tumalikod sa utang? Wala pa ring pakialam ang middle-aged na lalaki. Robotic alay ang sagot niya, pare-pareho ang pagtrato sa lahat. Ito ang mga patakaran ng kumpanya. Hehe. Okay, taasan natin ang halaga ng transaksyon. Isasangla ko ang lahat ng bahay, kotse, stock, at pondo sa ilalim ng aking pangalan sa Harbor City. Magkano ang makukuha ko? $500 million.
Maingat na sumagot ang nasa kabilang dulo ng telepono ng middle-aged na lalaki. Paano ang tungkol sa 100% ng stock ng Empire Meat, di ba? Malamig na tanong ni Fabian. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang dulo ng telepono. Mr. Atticus, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Hindi pa namin sinusuri ang asset na ito sa ngayon. Hihingi ako ng karagdagang mga tagubilin kaagad. Hihintayin kita, sabi ni Fabian na may malamig na ngiti. Hindi ibinaba ng lalaki ang telepono. Makalipas ang 3 minuto, narinig ko ang tunog ng telepono. Pagkatapos, narinig ni Fabian ang boses ng medyo may edad na. Ang item na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isa pang 500 milyong US dollars. Ito ay daylight robbery. Ang Empire Meat ay nagkakahalaga lamang ng 500 milyon. Tanungin ang mga taong nasa itaas mo kung gaano kalakas ang mga koneksyon at mapagkukunan ng Empire Meat. Kung wala ako, paano mo pa mahahanap? Isa pang Empire Meat. Sa kabilang dulo ng telepono, walang emosyong sumagot ang middle-aged na, lubos na bababa ang halaga ng Empire Meat kapag wala ka rito, kaya naman 500 million US dollars lang ang halaga nito. Not to mention, isang mortgage lang. Hanggat binabayaran mo ang prinsipal na halaga at interes sa oras, lahat ay sa iyo pa rin, Mr. Atticus. Madilim ang mukha ni Fabian at nagngangalit ang mga ngipin habang pinag-iisipan ang alok. Deal. Ipadala ka agad ang iyong mga tao. Kapag napirmahan na ang kontrata, gusto kong makita agad ang pera. Mr. Atticus, rest assured na hanggat pinirmahan ang kontrata at narinig namin ang mga taong pinadalhan namin, aayusin ko kaagad ang pagbabayad. Makalipas ang kalahating oras, 3 lalaki ang dumating sa pintuan ng secret villa na tinitirhan ni Fabian. Ang 3 lalaki ay nakasuot ng itim na suit, at ang isa sa kanila ay may dalang isang kahon na protektado ng password. Magbubukas lamang ang kahon pagkatapos na ipasok ng 3 tao ang kanilang mga password. Sa makatuwid, ang seguridad ng kahon na ito ay maaaring ilarawan bilang lubhang mahigpit. Matapos mabuksan ang kahon, nirepaso ni Fabian ang mga dokumento at saka ito pinirmahan. Matapos nilang makuha ang mga dokumento, agad na lumabas ng villa ang 3 lalaki. Hindi sila nagsalita sa isa't isa mula umpisa hanggang dulo. Sa sandaling umalis silang 3, nakatanggap si Fabian ng transfer na 1 bilyong US dollars. Pagkatapos nito, direktang inilipat ni Fabian ang pera sa securities account nang hindi nagsasalita ng isa pang salita. Kunin mo siya. Kung gusto akong talunin ni Jasper, kailangan niyang maging handa na mawala ang 1 piraso ng kanyang laman sa proseso, malamig na sabi ni Fabian. Samantala, ang pangkat ng mga stock traders na nasa ilalim niya ay hindi nang ahas na magtanong tungkol sa pinagmulan ng pera. Agad nilang isinagawa ang bilin ni Fabian. Kaya naman, ang merkado ng Dow Jones Index ng Estados Unidos ay nagsimulang tumalon muli. Ang purchase order na 1 bilyong US dollars ay kapansin-pansin sa market na ito kung saan ang lahat ay bumababa. Bukod dito, nagkaroon ito ng mahusay na epekto ng rallying. Maraming copycats, na kanina pa nag-aalangan, ang nakakita sa napakalaking purchasing order na ito at agad na nagngangalit ang kanilang mga ngipin at piniling maglagay ng bahagi ng kanilang mga pondo upang makasabay sa uso. Sinundan ito ng ilang matatapang na nilalang bilang pagpapakita ng puwersa. Sa madaling salita, ang 1 bilyon ay nagudyok ng mas maraming pera mula sa mga pinakamababang mangingisda, na naging sanhi ng pagtaas ng data ng transaksyon sa isang kisap mata. Sa huli, ang buong Dow Jones Index ay hindi inaasahang tumaas ng 3 puntos. Kahit na ang 3 puntos na ito ay walang ibig sabihin sa sukat ng pangkalahatang stock market. Gayunpaman, ito ay isang kaloob ng Diyos para sa partikular na merkado. Dahil ito lang ang index increase nitong mga nakaraang araw mula nang mangyari ang insidente. Kahit na 3 points lang, pumukaw pa rin ito ng kasakiman ng hindi mabilang na tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1398. Ang lahat ng nakipagkalakalan ng mga stock ay umaasa na maaari nilang ibaba ang isda at magbenta sa pinakamataas na presyo. Ang ibig sabihin nito ay bumili sa pinakamurang halaga sa pinakamababang posisyon at magbenta sa pinakamataas na presyo sa pinakamataas na posisyon. Sa teorya, ito ang perpektong paraan upang mapakinabangan ang kita. Gayunpaman, ang stock market ay hindi mahuhulaan.
Kahit si Winston Bennett ay hindi nang ahas na sabihin na kaya niya ito. Hindi alam ang bilang ng mga taong gustong mag-ilalim ng isda ngunit napunta sa kalagitnaan ng bundok. Pagkatapos, panoorin nila ang pagbagsak ng presyo ng stock habang sila ay nakulong sa isang mataas na posisyon, na tiyak na paglaruan para sa mga soccer. Magkagayunman, hinding-hindi magkukulang ang mga taong malakas ang loob at matatapang sa mundong ito. Dahil sa pagtaas ng 3 puntos, hindi mapakali ang mga taong tulad nito mula sa iba't ibang panig ng mundo. Agad na bumuhos ang malaking halaga ng pondo sa stock market ng Estados Unidos. Ang kompetisyon sa pagitan ng maikling bahagi at mahabang bahagi ay agad na naging mas matindi. Mr. Lane, nagdadagdag si Fabian sa kanyang mga posisyon. Sigaw ni Jake. Nakatitig si Jasper sa screen ng computer. Si Wendy, na nagpakita sa kanyang tabi nang hindi niya namamalayan, ay labis na kinabahan na hindi siya naglakas loob na huminga ng napakalakas. Bagamat hindi niya gaanong alam ang mga operasyon ng stock market, ngayon lang niya narinig ang ulat ni Jake. Kaya alam din ni Wendy na ang bawat desisyon na gagawin ni Jasper ay makakaapekto sa direksyon ng hindi bababa sa 7 bilyong US dollars. Tama iyon. Sa nakalipas na ilang araw, dumable ang kabuuang nagagamit na mga asset ni Jasper, na umabot sa A. Nakakatakot na dami ng 7 bilyong US dollars. Ang ganoong malaking halaga ay sapat na upang labanan ang isang normal na katamtamang laki ng ahensya sa Wall Street. At pagkatapos nito ay lumawak ang 7 bilyong US dollars sa pangkalahatang index, ang iba pang mga follow-up na pondo na naiimpluwensyahan nito ay aabot sa hindi bababa sa 40 bilyong US dollars. Kung ito ay na-convert sa summer dollars, iyon ay magiging 320 bilyon. Novel drama. Sa nakaraang taon ng 2000, ang ganoong malaking halaga ay mairaranggo sa ika-12 sa GDP ng 31 mga lalawigan at mga rehiyong nagsasarili sa buong bansa. Maging ang 56 na bilyong summer dollar sa ilalim ng direktang kontrol ni Jasper ay nasa ika-29 na ranggo. Ito ang paghahambing sa pagitan ng mga pondong kontrolado ng isang tao at ng GDP ng lalawigan. Ito ay simpleng kakilakilabot. Bukod dito, sa sandaling ito, ang ganitong uri ng nakakatakot na halaga ay maaaring magdulot ng malaking alon sa pinakamalaking stock market sa mundo sa kabilang panig ng Karagatang Pasipiko sa isang salita lamang mula kay Jasper. Magpatuloy ayon sa plano. Hindi mo na kailangang mag-isip ng kahit ano pa ngayong nasa yugto na tayo. Kahit na mas maraming ahensya ang nagsimulang tumitig sa amin, dapat nating ganap na sugpuin si Fabian. Nagdesisyon si Jasper at desididong nagutos. Roger. Lupain ng pagsikat ng araw. Nakatagpo si Conrad kay Echo sa punong tanggapan ng Softwind Investments. Mr. Welch, kumikinang ka. Ang paulit-ulit na mga biyahe at hindi regular na schedule ay hindi nagpasama kay Conrad sa pagsusuot. Sa kabaligtaran, puno pa rin siya ng lakas. Sa maluwag at maliwanag na opisina, mahinahong ngumiti si Echo at sinabing, pinagtatawanan ba ako ni Mr. Monty? Kahit na ang mga bulag ay nakikita na si Echo ay mukhang medyo off-color. Pinangunahan ni Fabian ang planong talunin si Jasper, kaya nagsanib puwersa na rin siya. Bagamat nagtrabaho sila sa mga investment bank, walang mabuting ama si Echo tulad ni Morrison. Kaya naman, hindi siya naglakas loob na mangurakot ng pampublikong pondo mula sa mga investment bank at pribadong mamuhunan kay Fabian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1399. Sa makatuwid, hinikayat ni Echo ang Softwind Investments na kumuha ng malaking halaga ng pera. Pinlano niyang personal na i-trade ang perang ito at gagamitin ito para snipe si Jasper. Hindi tinanong ng punong tanggapan si Echo kung ano ang gagawin niya sa pera, ngunit dahil pera ito ng publiko, kailangan itong kumita. Kahit matalo ka, hindi ka masyadong matatalo, novel drama. Gayunpaman, ang sitwasyon ngayon ay napakalinaw. Halos gastusin ni Fabian ang lahat ng pera ng kanyang pamilya, kaya't mas mahusay na maging patas si Echo. Nang kaliwat kanan ang pag-atake kay Jasper kapag siya ay nasa ibaba, si Echo ay napakasigla, at nakaramdam pa siya ng kumpiyansa habang papasok siya sa mga pulong. Gayunpaman, sa ngayon, ayaw pang makita ni Echo ang sinuman. Halos mawala lahat ng perang binigay ng investment bank sa kanya. Siya ang mananagot dito kapag oras na para isumite ang huling ulat. Mr. Welch,
Mali ang pagkakaintindi mo. I really think you're glowing. Hindi pinansin ni Conrad ang eccentricity ni Echo at nakangiting sabi. Kung hindi ka lalaki ni Fabian, pinalayas na kita sa opisina ngayon, sabi ni Echo habang nakakaramdam ng labis na kalungkutan. Kinasusuklaman niya si Fabian ngayon. Kung hindi dahil sa sulsol ni Fabian, hindi siya mahuhulog sa puntong ito. May bahagyang ngiti, kalmadong umupo si Conrad at sinabi kay Echo, napaka-passive ng lahat sa sitwasyon ngayon, kaya nga ako pumunta dito ngayon. Hiniling sa akin ni Mr. Atticus na makipag-usap muli tungkol sa pakikipagtulungan sa iyo. Kung magtagumpay tayo, ang kasalukuyang dilema ay magiging wala. Ngumisi si Echo, cooperation. Ang kooperasyon sa pagkakataong ito ay naging dahilan ng pagkawala ko sa 800 milyong US dollar na ibinigay sa akin ng investment bank. Hindi lang ako mawawalan ng trabaho, pero baka makulong pa ako. Kung makikipagtulungan ulit ako kay Fabian, kikitil din ba niya ang buhay ko? Bahagyang umiling si Conrad at sinabing, Mr. Welch, sinabi sa akin ni Mr. Atticus bago ako dumating na mawawalan ka na ng galit at kakayanin kita ng 2 beses, ngunit kung may pangatlo, pinapayagan akong tumayo at umalis ka agad. Napapikit bigla si Echo sa sinabi ni Conrad. Fella from Summer, alam mo ba kung nasaan ka at sino ang kausap mo? Tumawa si Conrad at sinabing, nakaupo ako sa pinakamalaking investment bank sa Sunrise Land at narito ako para bigyan ka ng pag-asa, Mr. Welch. May mali ba dyan? Matapos titigan si Conrad ng malungkot ng mahabang panahon, ngumiti si Echo at sinabing, ganyan ba kahirap pakitunguhan ang mga taga-Summer? Ganito si Jasper, at ikaw din. Pagkatapos niyang magsalita ay nagpatuloy siya nang hindi na hinintay na sumagot si Conrad, mukhang ang swerte ni Fabian na magkaroon ng mabuting aso na tulad mo. Halika, pag-usapan natin ang plano mo. Ang unang hakbang ng plano ni Mr. Atticus ay hayaan kang gumawa ng inisyatiba upang iulat ang pagkawala ng operasyong ito sa mga nakatataas ng investment bank. Dahil sa sinabi ni Conrad, biglang kumunot ang noo ni Echo. Matapos piliting pigilan ang pagnanasang itapon si Conrad, pinigilan ni Echo ang kanyang pagkairita at nagtanong, at pagkatapos? Pagkatapos, gawin ang lahat ng pagsisikap upang itaguyod ang determinasyon ng investment bank na mabawi ang pagkalugi mula kay Jasper. Napangiti si Conrad. Ngumisi si Echo at sinabing, anong klaseng plano ito? Naglalaro ba tayong mga bata sa bahay? Bahagyang ngumiti si Conrad na parang hindi nagulat sa reaksyon ni Echo. Mahina niyang sinabi, kasabay nito, makikipag-ugnayan si Mr. Atticus kay Mr. Morrison at gagamitin ang lahat ng kanyang koneksyon para hikayatin ang karamihan sa mga ahensya sa Wall Street na mapagtanto na mayroong isang tao mula sa Summer na nagnanakaw ng kayamanan ng kanluran. Ipapaalam niya sa kanila na si Jasper ang magnanakaw na iyon. Ang ekspresyon sa mukha ni Echo ay naging labis na kaligayahan nang marinig niya ito. Gamitin ang kapangyarihan ng buong Wall Street para ipahamak si Jasper sa walang hanggang kapahamakan. Hahaha, mabuti. Ang planong ito ay mabisyo, gusto ko ito. Kalmadong sinabi ni Conrad, may mahalagang konsepto dito. Kailangan nating itago ang katalinuhan ni Jasper hanggat maaari, upang ang mga gumagawa ng desisyon sa institusyon, kabilang ang mga nakatataas ng Softwin Investments, ay makumbinsi. Gayon din ang kapangyarihan sa likod ng Jasper na kumakatawan sa domestic capital ng Summer, upang mas bigyang pansin din nila ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1400. Isama ito sa isang pagtatalo sa pagitan ng silangan at kanluran. Nawala ang ngiti sa mukha ni Echo at napalitan ng seryosong ekspresyon. Si Echo ay hindi tanga, at iyon ang dahilan kung bakit siya nakarating sa kanyang kasalukuyang posisyon. Ang napakalaking bagay ay magsasangkot ng napakaraming tao. Hindi niya pwedeng idamay ang sarili niya dito. Sa makatuwid, ang pangunahing pagsasaalang-alang ni Echo sa oras na ito ay ang kanyang personal na kaligtasan kung ihaharap niya ang mahalagang bagay na ito sa mga nakatataas. Nag-isip siya ng matagal. Bigla siyang ngumiti at sinabing, interesting. Pagtingin kay Conrad, sinabi ni Echo, alam mo ba kung ano ang mangyayari kung gagawin ito ni Fabian? Mahinahong sabi ni Conrad pagkatapos tumanggo, syempre, kapag naging matagumpay ang plano, gagawin nating galit ang Wall Street kay Jasper.
Pagkatapos, si Jasper ay hindi maiiwasang madurog sa pinong pulbos sa unang alon ng mga paghihiganting pag-atake mula sa Wall Street. Gaano man kalakas si Jasper, imposibleng kontrahin ang lakas ng buong Wall Street. Ang kapangyarihang ito ay sapat na upang talunin ang anumang bansa sa mundo, lalo na ang isang individual. Bueno, ang Wall Street ay hindi makontento sa isang walang katulad ni Jasper. So, ano sa tingin mo ang gagawin nila mamaya? Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang pinaikit ni Echo ang kanyang mga mata at natahimik siya ng matagal. Bigla siyang tumawa, "You've seen this through." Ang galit ng Wall Street ay kakalat sa buong silangan. Makikinabang tayo sa napakalaking paghaharap ng kapital. Pero dapat aware ka rin na walang pakialam si Fabian dito. Hindi niya kailanman itinuring ang kanyang sarili bilang isang tao mula sa Summer. Gayunpaman, ikaw ay tubong mainland ng Summer at ang iyong pamilya ay naninirahan din sa Southeast Province sa Summer. Handa ka bang maging taksil? Sabi ni Conrad na may blankong ekspresyon sa mukha, Mr. Welch. Wala tayo sa World War II 60 o 70 taon na ang nakakaraan. Ang pandaigdigang ekonomiya ay pinagsama na ngayon at lahat tayo ay dapat umasa. Nakatayo lang ako sa side ng winner. Interesting, hahaha. Sige, bumalik ka at sabihin mo kay Fabian na kapag nagsimula na siyang kumilos, susundan ko agad. Tinatanggap ko ang pakikipagtulungang ito. Ngumiti si Conrad at sinabing, ngayon, tatalakayin ko ang partikular na proseso kay Mr. Welch. Makalipas ang isang oras, umalis si Conrad sa headquarters ng Softwin Investments na may ngiti sa kanyang mukha. Habang nakatayo sa tabi ng bintana ng opisina sa punong tanggapan ng Softwin Investments, nakapatong ang mga braso ni Echo sa kanyang dibdib at nakangisi sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang figure ni Conrad na sumakay sa kotse pagkalabas niya ng gusali. Hehe, ilan sa mga pagbaba. Gaya ng inaasahan, walang pagkukulang ng gayong mga taksil sa Summer anumang oras. Sa sandaling ito, sa loob ng sasakyang patungo sa airport, nawala ang ngiti sa mukha ni Conrad at napalitan ng makamandag na lamig, novel drama. Si Valentine ang nagmamaneho ng kotse pagkatapos ng pag-snock dito. Bilang pinakapinagkakatiwalaan, at tanging, pinagkakatiwalaan ngayon ni Conrad, alam ni Valentine ang lahat ng ginawa ni Conrad. Kaya naman, natural, alam din niya ang layunin ng paglalakbay ni Conrad. Napansin niya ang nagyayelong mukha ni Conrad at ang galit na pinipigilan sa ilalim ng kanyang panlalamig. Sa kasalukuyan, para siyang iceberg sa ibabaw ng bulkan. Napabuntong hininga si Valentine. Mr. Monty, dapat ba nating sabihin kay Jasper ang tungkol dito? Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Conrad at sinabing, hindi man ngayon. Natigilan si Valentine at walang kamalay-malay na sinabi, pero masyadong mabisyo ang ginagawa ngayon ni Fabian. Handa siyang ilibing ang napakaraming tao para lang sirain si Jasper. Mabuti naman si Jasper. Kapag ang digmaan ay lumaganap sa buong bansa, sino tayo? Natatakot ka rin na maging traidor ako, di ba? Biglang tanong ni Conrad. Mapait ang mukha ni Valentine, at umiling siya. Sumagot siya, hindi ko sinasadya. Alam kong hindi mo ginawa. Matagal na nag-isip si Conrad bago nagpatuloy, Val, hindi mo naiintindihan. Pakiramdam ko ay wala akong magawa ngayon. Sa tingin ko ay magtatagumpay ang plano ni Fabian. Tumingin si Conrad sa tanawin ng kalye na mabilis na lumilipad at sinabing, hindi ito napapansin ni Jasper. Sobra na ang ginagawa niya at masyado siyang mayabang. Okay lang kung nagsisimula pa lang siya kasi hindi naman ganoon kalaki ang kapital niya noon. Nakakuha siya ng maraming atensyon dahil sa kanyang maagang pagganap. Nagkataon, ang malaking bagay na ito na ikinagulat ng mundo ay nangyari sa pinakakritikal na oras. Masyadong coincidental ang lahat. Gayunpaman, noon, walang makikinig kay Jasper. Ano ang magiging epekto ng gayong maliit na halaga ng pera? Ngayon, magkano na ang kinita ni Jasper? Hindi ko alam kung sa kanya ang pera na iyon, pero at least siya talaga ang may hawak nito. Ito ay napakalaking volume at ito ay sapat na upang makaakit ng ilang tunay na atensyon. Maipapangako ko sa iyo na dapat mayroong impormasyon na nakapaligid sa kanya sa mga mesa ng malalaking shot sa Wall Street, Federal Reserve, at maging sa mga mesa ng matataas na opisyal ng Estados Unidos. Samantala, ano ang kulang sa Estados Unidos ngayon?
Isang pagkakataon at dahilan para ilipat ang atensyon at kalungkutan ng mga tao mula sa pag-ataking ito ng terorista, at kasabay nito, para mailabas ang kanilang galit. Ang ginagawa ngayon ni Fabian ay ibinibigay sa kanila ang mismong dahilan na hinahanap nila. Ito rin ang dahilan kung bakit natatakot ako sa foresight ni Fabian. Minaliit namin ni Jasper si Fabian. Sa puntong ito, ang pananaw ni Fabian ay higit na naabot kaysa alinman sa atin. Sa sandaling ibigay niya ang dahilan na ito, ang Wall Street, ang Federal Reserve, o maging ang gobyerno ng Estados Unidos ay madaling magsisimula sa digmaang ito. Habang nakikinig sa boses ni Conrad, naramdaman ni Valentine na unti-unting nanlamig ang kanyang katawan. Isang malaking takot ang sumalubong sa kanya, at naramdaman niyang parang nahulog siya sa isang malamig na cellar. Mr. Monty, ibig mong sabihin, hindi maiiwasan ang capital war na ito. Hindi man lang namalayan ni Valentine na nanginginig na ang boses niya. Mahinahong sagot ni Conrad, walang kabuluhan ang pag-iisip ng malalim tungkol dito. Gayunpaman, ang matitiyak ko ay kung talagang gagawin ito ni Fabian, tiyak na magtatagumpay ang kanyang plano. Bakit hindi natin masabi kay Jasper sa lalong madaling panahon? Gulat na sabi ni Valentine. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Conrad. Anong silbi ng pagsasabi sa kanya? Kaya niya bang itigil ito? Val, may sinabi ako kay Echo kanina na hindi labag sa konsensya ko. Nakatayo lang ako sa gilid ng nanalo. Kung magtagumpay ang planong ito, hindi mananalo si Jasper. Dahil sa sinabi ni Conrad, parang nasasakal si Valentine. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Mahinahong sinabi ni Conrad, maghihintay kami. Para saan? Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Valentine na hindi siya sapat na matalino. Isa pa, napagtanto niyang hindi na niya maisip kung ano ang iniisip ni Conrad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1401. Maghintay ng resulta sa pagitan ni Jasper at Fabian bago tayo magdesisyon. Lalong naguluhan si Valentine sa sinabi ni Conrad. Di ba sabi mo tiyak na magtatagumpay ang plano ni Fabian at hindi ito mapipigilan ni Jasper? Kung gayon bakit tayo maghihintay? Siguradong mamamatay na si Jasper. Napatingin si Conrad kay Valentine. Pagkatapos, nag-atubili siyang umiling at sinabing, Val, napakaikli pa rin ang iyong pananaw. Tumingin pa. Sa plano ni Fabian, ginamit niya ang kanyang sarili bilang pambungad upang pag-alab ang galit ng Wall Street Capital laban kay Jasper at kapitalista ni Summer. Ang planong ito ay hindi mapigilan ni Jasper at imposibleng manalo laban sa Wall Street. Gayunpaman, bakit hindi ito ginamit ni Fabian ng mas maaga at ginawa lamang ang hakbang na ito ngayong naabot na niya ang isang dead end? Kumunat ang noo ni Valentine at nag-isip ng malalim. Without giving Valentine too much time, Conrad replied to his own question, napakamayabang kasi ni Fabian. Naiintindihan niya na kung gagawin niya ito, aaminin niya ang pagkatalo kay Jasper. Kasi kapag nangyari yon, hindi mahalaga kung madurog si Jasper ng pinong pulbus o abo, may kinalaman ba ito kay Fabian? Binuksan lang niya ang floodgate. Pagkatapos niyang pagsiklab ang galit ng Wall Street, hindi nakakailanganin si Fabian. So at that time, si Jasper ang matatalo sa Wall Street, hindi si Fabian. Pagdating ko rito, handa na si Fabian na ibagsak at labanan ang huli niyang laban kay Jasper. Ito ay isang labanan hanggang kamatayan sa pagitan ni Jasper at Fabian. Matapos marinig ang sinabi ni Conrad, biglang natauhan si Valentine. Nakikita ko, humalaklak si Conrad. Val, ang mga taong tulad natin ay kailangang tingnan ang malaking larawan kapag tayo ay naghuhusga ng isang tao o gumawa ng isang bagay. Hindi ko ito maintindihan noon, pero habang iniisip ko ito, mas iniisip ko na dahil masyado akong musmos at bata noon. Ang dahilan kung bakit ako natalo kay Jasper ng maraming beses ay dahil wala akong sapat na plano at wala ng iba pa. Taos-pusong sinabi ni Valentine, Mr. Monty, sa tingin ko hindi ka na mas masama kaysa kahit kanino ngayon. Talaga, humalaklak si Conrad. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana at diretsyong sinabi, iyan ay dahil hindi ko kayang matalo. Mr. Monty, may tanong pa ako na hindi ko maisip, kwento ni Valentine. Bahagyang sinabi ni Conrad, go on.
Bakit natin hinihintay ang resulta ng labanan nina Jasper at Fabian bago sabihin kay Jasper? Sinong nagsabi na kailangan kong sabihin kay Jasper? Retorikong sagot ni Conrad at muntik nang ipasok ni Valentine ang sasakyan sa kanal. Hindi ba tayo? Mahinang sinabi ni Conrad, wala sa akin kung sasabihin ko sa kanya o hindi, ngunit nasa resulta ng labanan nina Jasper at Fabian. Kung nanalo si Fabian at hindi siya namatay this time, natural na hindi niya gagamitin ang follow-up plan. So, magiging maayos din ang lahat. Kung nanalo si Jasper, mawawala lahat kay Fabian. Magagalit siya at ang isang tulad niya ay hindi papayag na matalo siya ng ibang tao. So, gagawin niya ang plano niya. Kapag nangyari iyon, maibebenta namin ang aming impormasyon sa magandang presyo. Bahagyang ipinikit ni Conrad ang kanyang mga mata at malamig na sinabing, so-called feelings do not exist in my eyes. Interes lang ang mahalaga. Isa akong businessman, isang ordinaryong negosyante na nabubuhay sa pagitan nina Jasper at Fabian at hindi ko man lang may salba ang aking kinabukasan. Kaya sa tingin mo, nasa mood pa ba akong magsalita tungkol sa nararamdaman? Hindi kami tao ni Fabian, ni aso ni Jasper. Maaari kong ibenta ang impormasyong ito sa sino man hanggat tama ang presyo. Sa palagay ko pagdating ng panahon, handang magbayad si Jasper ng isang tiyak na presyo upang ipagpalit ang impormasyong ito sa akin. Mr. Lane, masamang balita, novel drama. Ang solemne na boses ni Jake ay nanggaling sa speaker ng computer. According to our analysis, dapat naubos na ang pondo ni Fabian pero hanggang ngayon, parang hindi pa nauubos ang pondo niya. He kept put in more funds and we can't figure out kung magkano pa siya. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1402. Habang nag-uulat nito si Jake, napanood din niya ang matinding labanan ng dalawang panig. Sa katunayan, ayon sa pagsusuri ni Jake at hula ni Jasper, dapat ay ginastos na ni Fabian ang lahat ng pera na mayroon siya ngayon. Gayunpaman, mula sa pananaw ng merkado, hindi lamang ang kadena ng kapital ni Fabian ang hindi nasira, ngunit sa kabaligtaran, ito ay naging mas mabangis. Marahil ay nakakuha siya ng isang halaga ng pera mula sa sidelines. Sinabi ni Jasper sa malalim na boses, hindi tayo makapaghusga sa ngayon dahil napakaliit ng impormasyon natin. Gawin natin ang dapat nating gawin, kahit gaano pa karaming show of hands si Fabian, mauubos pa rin yan. Kasunod ng mga utos ni Jasper, 7 bilyong US dollar ay nagsimulang maglunsad ng matinding pag-atake. Dahil dito, ang dati ng marupok at masikip na merkado ay tuluyang nawalan ng saligan at ang Dow Jones Index ay nagsimulang bumagsak pa. Kapag naganap ang gayong pababang kalakaran, walang alinlangan na ganap nitong matatalo ang marupok na psikolohikal na depensa ng mga mamumuhunan. Muling lumitaw ang panic selling. Ito ang nagtulak sa Dow Jones Index na bumagsak ng husto pababa tulad ng isang avalanche. Mr. Atticus, masama ito. Hindi ko na kaya. Halos buong market ang kinakalaban namin ngayon. Si Jasper ang nangunguna sa pag-atake at ang kanyang kapital ay sapat na upang maimpluwensyahan ang takbo ng merkado. Ano pa, ngayon na marupok ang kumpiyansa sa merkado, kapag mukhang babagsak na, ang mga stockholder ay susunod sa uso. The more they follow the trend, the more it'll fall, and the more na bumabagsak, the more na susunod. Mr. Atticus, ang merkado ay pumasok sa isang mabisyo na bilog. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, walang sapat na pondo para sa merkado. Kasing tinta ang mukha ni Fabian habang nakikinig sa nag-aalalang ulat ng stock trader. Maghintay ka muna, sabi ni Fabian at kinuha ang pangatlong bagong phone niya. Nahanap mo na ba sila? May boses na walang kibo sa kabilang dulo ng telepono. Oo, dapat ba tayong kumilos ngayon? Ngumiti ng masama si Fabian at sinabing, sige at paalisin mo sila sa Harbor City. Roger, natapos ang tawag. Sa isang villa sa labas ng Harbor City, si Jake at ang kanyang team ay abala sa pagpapatakbo. Mayroong higit sa 20 katao sa kabuuan. Ito ang base camp na inayos ni Jasper para kay Jake at sa koponan sa Harbor City. Lahat ng 20 kakaibang tao ay nanirahan sa villa na ito at ginawa nila ang lahat dito. Kaya naman, tama lamang kung mayroong mag-aalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
Walang nag-isip na ang villa na ito sa ilalim ng pangalan ng mga batas ay balang araw ay biglang masisira sa novel drama. Sa sobrang lakas ay bumukas ang pinto mula sa labas. Walang gumagalaw. Isang malaking grupo ng mga lalaking nakasot ang sumugod at agad nilang pinutol ang power at network port ng lahat ng computer. Biglang, sa gitna ng ingay, ang lahat ng screen ng computer ng mga stock traders ay naging itim. Galit na tumayo si Jake, at umungol, "Sino kayo? Alam mo ba kung saan ito?" Mayabang na lumapit kay Jake ang lalaking nangunguna. Tapos, sinampal niya si Jake at nginisyan. "Hey, you are not qualified to know who I am. Ang alam ko lang ay kailangan ninyong sumama sa akin ngayon." Nanlaki ang mata ni Jake at umungol, F***CQ. Naglalaro kayo ng dirty. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1403. Idiot ka. Ngumisi ang binata, nilapit ang mukha ni Jake, at sinabi sa mahinang boses, "Oo, naglalaro ako ng dirty. Anong gagawin mo dyan? Gusto mong labanan si Mr. Atticus? Bakit hindi mo tingnan kung ilan ang buhay mo?" Biglang naramdaman ni Jake na para siyang bumulusok sa nagyayelong lawa. Oo naman, si Fabian ay nadala sa desperadong aksyon. Dahil hindi niya matalo ang mga patakaran, direkta niyang ginamit ang kapangyarihan sa ilalim ng lupa sa Harbor City upang simulan ang paglabag sa mga patakaran. Natahimik si Jake nang maisip niya ito. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya matapos siyang sampilan at malamig na sinabing, "Tatandaan kita. Kapag nalaman ng amo ko ang sitwasyon dito, mag-ingat ka dahil hindi mo maririnig ang katapusan nito." Bakas sa mga mata ng binata ang takot, ngunit pagkatapos ay may katatagan at sama ng loob. Itinaas niya ang kamay at muling sinampal si Jake. Sa isang sampal ay napawi ang ulo ni Jake sa isang tabi at namula ang pisngi. Ang mga stock trader sa ilalim ni Jake ay may magandang relasyon sa kanya. Nang makitang dalawang magkasunod na sinampal si Jake, hindi napigilan ng dalawang binata ang sarili at gusto nilang sumugod. "Ano, gusto nyo rin bang matikman?" Sigaw ng binata. Walang gumagalaw. Mabilis din silang pinigilan ni Jake. Halatang binabaliwala ni Fabian ang mga patakaran ngayon. Kaya naman, nagsimula siyang maglaro ng dirty. Si Jake ay hindi tanga at alam niyang hindi ito ang oras para maging impulsive. Malinaw na hindi sila maaaring manalo laban sa mga lalaki. Mga bobo lang ang papayag na may bugbugin sila ng walang dahilan. "Kayong lahat, tumayo kayo dyan. Hayaan mo lang silang gawin lahat ng gusto nila." Malamig na tiningnan ni Jake ang binata at sinabi sa kanyang team, "Novel drama. Hehe, ang bait mo naman." Kumaway ng kamay ang binata at nagutos. "Kunin mo silang lahat. I can cooperate but I have to make a call first," biglang sabi ni Jake. Sinabi ng binata sa malamig na tono, "Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang makipag-usap sa akin?" Walang emosyong sagot ni Jake, "You're just working for someone and we know this very well. Kaya, hindi mo kailangang lumampas sa ilang mga kaso. Kung hindi, hindi ka mapapatawad ng amo ko. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. If Fabian is hiring you guys, ibig sabihin malakas ang boss ko para ibaba siya. Kapag nangyari iyon sa tingin mo ililigtas ka ni Fabian. Ngayon, aso ka na lang ni Fabian. Matapos lumabas ang aso para kumagat ng tao, pupunta lang ang biktima sa may-ari ng aso at hindi sa aso. Gayunpaman, kung lampasan mo ito, sa palagay ko ay kailangan mong pagdusahan ang mga kahihinatnan." Bumagsak ang mukha ng binata. Gusto niyang sampilan ulit si Jake. Gayunpaman, nang tingnan niya ang nagyayelong tingin ni Jake, sumuko na siya. Alam niyang tama si Jake. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nag-isip ng ilang segundo. Pagkatapos, mariing sinabi ng binata, "Bibigyan lang kita ng 1 minuto." Nakahinga ng maluwag si Jake at agad na tinawagan si Jasper. "Anong nangyari? Bakit biglang nawala ang video call?" Tanong ni Jasper habang nakakunot ang noo. Walang oras si Jake para magpaliwanag. Agad niyang sinabi, "Mr. Lane, si Fabian ay nadala sa desperadong aksyon. Tumawag siya ng isang grupo ng mga random na thugs para paalisan kami. Magiging maayos tayo, ngunit kailangan mong kumuha kaagad ng isang taong pumalit sa akin, Mr. Lane." Bago pa matapos si Jake ay kinuha ng binata ang phone ni Jake at ibinaba ang tawag. "Oras na," malamig na sabi ng binata.
Malamig na tinignan siya ni Jake pagkatapos ngumisi. Sabi niya, "Okay, ilalayo mo kami ha. Sasamahan ka namin." Matalino na lalaki. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Jasper matapos niyang ibaba ang phone niya na nakababa. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang galit at inis sa kanyang puso. Kinuha niya ang landline ng opisina at tumawag. Direktang konektado ang tawag na ito kay Baz, nakakatatag lang ng matatag na foothold sa Tefa City at patuloy na nagpapaunlad ng kanyang negosyo sa pamumuhunan sa pananalapi. Ito si Jasper Lane. Pagkatapos magsalita ni Jasper, sa halip na hintayin ang sorpresa at pagiging magalang ni Baz sa kabilang dulo ng telepono, diretso niyang sinabi, "Tipunin mo kaagad ang pinaka-elite na grupo ng iyong mga tao. May isang napakahalagang gawain na pansamantalang ibibigay sa iyo. Iwanan mo na ang ibang mga negosyo." Bagamat naguguluhan si Baz, naunawaan niya ang kaseryosohan ng bagay mula sa tono at pananalita ni Jasper. Agad siyang sumagot, "Magiging handa ako sa loob ng 10 minuto." Napakagaling. Tuwang-tuwa si Jasper. Sa kritikal na sandali, hindi siya binaygo ni Baz. Kung tutuusin, kapag may nangyari sa side ni Jake, ang magagamit na lang ngayon ni Jasper ay si Baz at ang team na kakabuo pa lang niya, kung hindi, siya na mismo ang gagawa nito. Gayunpaman, ang bilang ng mga pondo ay masyadong malaki at kakailanganin niyang magpatakbo ng higit sa 10 mga account sa parehong oras. Hindi siya octopus at imposible para sa isang tao na gawin ang gawain ng isang buong koponan. Sa loob ng 10 minuto, magsisimula ako ng isang video call conference kasama ka. Pagkatapos magsalita ay ibinaba na ni Jasper ang telepono. Pagkatapos, tinawagan niya si Henry, na masayang naglalaro. "Ano? Pinutol ko ang buong server ng mag-isa. Bakit mo ako dinala dito ng nagmamadali?" Hindi nasisiyahang tanong ni Henry. "Ang aking koponan sa Harbor City ay dinukot ni Fabian." Ikinwento ni Jasper kay Henry ang nangyari sa tabi ni Jake na may madilim na ekspresyon sa mukha. Si Jake at ang kanyang koponan ay palaging tapat kay Jasper at sila ay napakahusay. Kaya naman, ayon sa mga dahilan at kanilang relasyon, imposibleng iwan sila ni Jasper. Gayunpaman, hindi maabot ang Harbor City. Ang tanging taong magagamit ni Jasper ngayon ay si Henry. Nang marinig ito ni Henry, para siyang isang stick ng dinamita na hindi pinansin. Damn it to hell. Marunong pang maglaro ng dirty ang B** na si Fabian. Damn, hindi mo ba siya tinuruan ng leksyon sa futures market at ginawa mong mas masunurin ang pamilya Atticus? Hindi iyon pareho. Umiling si Jasper at nagpaliwanag. Ginamit niya ang kapangyarihan ng pamilyang Atticus para magdulot ng gulo sa grupo ng entertainment, kaya diretsong tinamaan ng counterattack ko ang pamilya Atticus. Minsan na ring nakompromiso ang pamilya Atticus. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Fabian ang kanyang mga kontak para maglaro ng dirty. So, we can only deal with him, not the entire Atticus family, otherwise, it will cause a backlash from the entire Atticus family. So ano, F***it, sa tingin ba niya pas hovers ang laws? Sabi ni Henry habang nakakaramdam ng asar. Maaari mo akong tulungan sa bagay na ito. Tumingin si Jasper kay Henry at seryosong sabi. Natigilan sandali si Henry at seryosong sinabi, "Sabihin mo sa akin. Ano ang kailangan mong gawin ko?" Tumawa si Jasper at nagtanong, "Mayroon ka bang mga kaibigan sa Harbor City na hindi kayang masaktan ng mga ordinaryong tao?" Lumiwanag ang mga mata ni Henry at mabilis niyang sinabi, "Wala akong masyadong marami pero marami akong kaibigan." "Ano ang eksaktong kailangan mong gawin ko? Sabihin mo at gagawin ko ngayon." "Sige, sasabihin ko sa iyo. Tandaan ito pababa. Wala akong gaanong oras at 10 minuto lang ang mayroon ako, 8 minuto lang ang mayroon ako ngayon. Tandaan mo ito." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1404. Hindi lang ang mga kaibigan mo, pero ang pinakamahalaga ay kailangan mong personal na pumunta doon ng personal. Ihahatid kita doon sa aking eroplano para makarating ka sa pinakamaikling oras. Pagkatapos, maging sanhi ng isang malaking eksena hanggat maaari. Ayos lang kung magkagulo ka na bumagsak ang langit. Ang mga salita ni Jasper ay lubos na ikinatuwa ni Henry. Damn, ang tagal na. Sa wakas ay naghintay ako ng ganoong pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko, hindi na ako makapaghintay pa.
Nagiging sanhi ng gulo ang talento ni Young Master Lo. Hindi siya kailanman natakot dito. Dapat, makalipas ang 8 minuto, nakasmirk na lumabas si Henry sa opisina ni Jasper. Tapos tumakbo siya pababa ng office building. Sa baba, naghihintay na si Julian sa kanyang sasakyan. Pagkasakay ni Henry sa sasakyan ay dumiretso na ang sasakyan. Ang paliparan. Kinailangan ni Henry na sumakay sa Gulfstream na eroplano ni Jasper upang makarating sa Harbor City sa pinakamaikling oras. Gayunpaman, iyon ay wala. Pagsakay na pagkapasok niya sa sasakyan, si Henry ay nagsimula ng tumawag ng mga tao. Sa oras na ito, sinimulan na ni Jasper ang video connection kay Baz. Kasabay nito, ipinadala ni Jasper ang mga account number at mga password ng transaksyon ng higit sa 12 ng mga account sa Baz. Hilingin sa iyong koponan na agad na mag-login sa mga numerong ito sa mga batch. Ang huling account ay ang pangunahing account at maglo-login ka sa isang iyon. Si Baz, na agad na tinawag, ay nagsimulang mag-opera ayon sa utos ni Jasper. Nag-login si Baz sa foreign market trading software ng mahusay. Nang matagumpay na na-login ang account, biglang nanlaki ang mga mata ni Baz nang makita niya ang kabuuang halaga ng pondong hawak sa posisyon. Hindi lang siya. Bagamat nakita lamang ng ibang mga stock trader ang mga account na kanilang pinatatakbo at hindi makita ang mga pangunahing account, ang mga nakakatakot na numero sa mga account na itinalaga sa kanila ay naging dahilan upang gumawa sila ng sunod-sunod na mga tandang. Gaano karaming mga tao na nagsagawa ng mga transaksyong pinansyal sa mainland ang nakakita ng mga nakakatakot na bilang noon? Magkano dyan? Naramdaman na lang ni Baz na namamanhid ang kanyang anit. Isang kabuuang 7 bilyong US dollar sa kabuuang mga hawak. Kahit na ang stock trading simulation software ay walang napakaraming numero, novel drama. Higit pa rito, ito ay nasa F***16 US dollars. Kung ito ay na-convert sa summer dollars, 56 na bilyon. Hindi magiging napakahirap na lunurin ang kanilang buong grupo ng mga tao ng ganoon kalaking pera. Ramdam ni Baz na halos lumundag ang puso niya sa dibdib. Pagkatapos ay nagkaroon ng walang kapantay na pananabik. Bilang isang tao sa industriya ng pananalapi, sinong stock trader ang ayaw na madaling magkaroon ng bilyon-bilyong dolyar sa kanilang pagtatapon? Hindi man ito pag-aari ni Baz, sapat na upang maranasan ito minsan sa isang buhay. Ang bilang ng mga pondo sa sandaling ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Bago ito, ang pinakamalaking pangarap ni Baz ay ang magsagawa ng 1 bilyong capital trade. Ngayon, direkta niyang dinobol ang kanyang panaginip ng 56 na beses. Ang account na nakikita mo ngayon ay ang pinakamalaking short seller account sa buong United States sa Dow Jones Index, mahinang sabi ni Jasper. Mr. Lane, ikaw, anong ginawa mo? Nauutol na sabi ni Baz. Pagkatapos iwagayway ni Jasper ang kanyang kamay, sinabi niya, ipapaliwanag ko ito sa iyo mamaya. Ngayon, subaybayan ka agad ang data ng mga sumusunod na account. Ipinost ni Jasper ang account ni Fabian na inimbestigahan na ni Jake noon. Ang pangalan ng kalaban ay Fabian Atek US. 10 minutes ago, bigla kaming na-disconnect para hindi na namin ma-follow up yung operations. Ngayon, iulat mo sa akin kung paano ang sitwasyon. Pinigilan ni Baz ang kanyang pananabik at agad na hiniling sa kanyang koponan na pag-aralan ang data. Gayunpaman, ang kanilang kahusayan ay hindi maihahambing sa koponan ni Jake. Makalipas ang ilang minutong paghihintay at hindi pa rin nakukuha ang ulat, napabuntong hininga si Jasper. Oo naman, kailangan pa ni Baz at ng team ng maraming pagsasanay. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1405. Ngayon na sila ay nagpapatakbo ng isang malaking panlabas na pondo, ito ay talagang lampas sa saklaw ng kanilang kakayahan. Halatang naiintindihan din ni Baz na sinusuri ni Jasper ang kanilang mga kakayahan. Sabik na sabik siya at patuloy niyang hinihimok ang kanyang koponan. Sa wakas, nakuha na nila ang resulta. Mr. Lane, nasa amin ang data. Sa loob ng huling 20 minuto, ang lahat ng aming mga account ay hindi aktibong mapamahalaan. Ang Dow Jones Index ay patuloy na bumaba, ngunit ang aming mga kita ay nagsimulang lumiit. Ang account ni Fabian, ang aming kalaban, ay patuloy na nakikipagkalakalan, na nagiging sanhi ng malaking pagkatalo sa amin.
Hula namin na nawalan kami ng 300 milyong US dollars sa loob ng 20 minutong ito. Nanginginig ang anit ni Baz. Nawawala ang 300 milyong US dollars sa loob ng 20 minuto, na 1.8 bilyong summer dollars. Kung nangyari ito sa bansa, sapat na upang direktang mabangkarote ang isang nangungunang negosyo sa lalawigan. Gayunpaman, dito mismo, nagdulot lamang ito ng maliit na alon sa loob ng 20 minutong matinding labanan. Isama ang data ng transaksyon ng bawat sub-account at maghandang lumaban, blankong sabi ni Jasper. Labanan mo. Nagulat si Baz. Mag-aaway ba talaga sila ngayon? Ni Xiao ang kanyang koponan ay hindi pa handa. Baz, gawin mo ang sinabi ko. Hindi nasiyahan si Jasper. Ang mga transaksyon sa pananalapi ay pareho sa larangan ng digmaan. Nangangailangan pa ito ng mas mataas na kahusayan sa pagpapatupad ng mga order. Dahil sa mga pagkaantala, ang pagkalugi ay maaaring maipan sa 10-10 milyong dolyar. Oo, biglang tumibok ang puso ni Baz at umungol. This time, hindi na nagpapigil si Jasper. Galit na galit si Fabian sa nakakabaliw na pag-atake at paglabag sa panuntunan. Gayunpaman, sa parehong oras, nakita din niya ang pag-asa ng tagumpay, novel drama. Kung si Fabian ay hindi nadala sa isang dead end, hindi siya gagawa ng ganoong pagpipilian. Ang lahat ng mga pondo ay ganap na nakilos at nagsimula silang maglunsad ng pinakamabangis na pag-atake sa lahat ng mga pondo ni Fabian sa anumang halaga. 26 na minuto. Idly lang sila ng 26 na minuto. Harbor City. Tiningnan ni Fabian ang data na ipinapakita sa computer na may madilim na ekspresyon. Pakiramdam niya ay hindi siya kumbinsido. Minamaliit niya talaga si Jasper. Noong una, naisip ni Fabian na magagawa niyang idiskonekta si Jasper nang hindi bababa sa 3 oras ngunit ang aktwal na epekto ay wala pang 30 minuto. Mr. Atticus, iba, biglang nagangat ng ulo ang isa sa mga kampan ni Fabian at sinabing. Bagaman mabangis ang atake ni Jasper at determinado siya, malinaw na nararamdaman namin na mas mababa ang pressure. Ang grupong ito ng mga mangangalakal ay may napakakaunting karanasan, at nagkakamali sila sa lahat ng dako. Mukhang magkakaroon tayo ng pagkakataon sa sitwasyong ito. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay nakarinig si Fabian ng ilang magandang balita. Napakagaling. Tila pinipilit din ni Jasper ang isang tao na gumawa ng isang bagay na higit sa kanilang kakayahan. Okay, lumaban tayo hanggang kamatayan. Nagniningning ang mga mata ni Fabian. Ilagay ang lahat ng reserbang pondo at simulan ang pagkalat ng balita. Sabihin sa kanila na ang Federal Reserve ay nagnanais na direktang pondohan ang isang bailout at ganap na guluhin ang merkado. This time, gusto kong samukan ng dugo si Jasper. Isang bagyo ang umuusad sa kapitalistang pamilihan. Lumipas ang ilang araw mula noong pag-atake, ngunit ang epekto ay malayong matapos. Kahit man lang sa capital market ng United States, hindi lang ito kumalma, lalo pang naging magulo. Ang labanan sa pagitan ng mga oso at mga toro ay malabo na bumuo ng dalawang malalaking grupo na pinamumunuan nina Jasper at Fabian. Ang dalawang grupo ay namuhunan ng higit sa 10-10 bilyong US dollar sa kabuuan, at sila ay nagtutulak ng kanilang sariling follow-up na mga pondo upang simulan ang galit na labanan ang isa't isa. Ang lakas ng tunog ay direktang sinira ang record. Lahat ay binibigyang pansin ang index trend ng Dow Jones Market. Alam nilang may mananalo sa pagitan ng dalawang baliw na ito sa lalong madaling panahon. Sa pagkapatas na ito, ang malaking halaga ng pondo ay sumangga at nauubos bawat minuto at bawat segundo. Nang hindi mabilang na mga tao ang dumidikit sa kanilang mga puso upang obserbahan ang sitwasyon, isang Gulfstream na eroplano ang lumapag sa Harbor City Airport.